Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2196204. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Si Alvin at ang iba pang apat na Fire Worship Sect Guardians ay naglalakad na magkatabi sa likod ni Jackson, ang sect leader ng Fire Worship Sect leader. Di nagtagal, umalis sila sa estate ng Fire Worship Sect. Maya-maya, may ilang figure na lumitaw sa harap nila. Sa simula, sila ay kasing laki ng alikabok, ngunit habang si Alvin at ang iba pa ay lumalapit sa kanila, sila ay nagsimulang lumaki at lumaki. May 6 na tao. Nangunguna ang isang matandang nakasuot ng kulay abo. Napakatanda na niya na para bang may isang paa na siya sa kanyang kabaong. Dapat itong si Chenjin lang, ang Supreme Elder ng Black Ketre Sect. Hindi naging mahirap para kay Alvin na alamin ang pagkakakilanlan ng matanda. Pinag-aralan ni Chenjin lang ang grupo ng mga tao mula sa Fire Worship Sect habang pinag-aaralan din siya ni Alvin. Pakiramdam ni Alvin ay nalantad nang maramdaman niyang tumingin sa kanya si Chenjin. Ikaw si Alvin. Nakarinig si Alvin ng voice transmission. Matanda at paos ang boses. Ito rin ang boses na nagsalita kanina. Malinaw na si Chenjin, ang Supreme Elder ng Black Ketre Sect, ang nagpadala ng voice transmission kay Alvin. Chenjin. Nagtanong lamang si Alvin bilang tugon sa voice transmission ni Chenjin. Malakas na nanunuya si Chenjin. Alvin, ang lakas ng loob mong patayin ang Golden Lion King ng Black Ketre Sect. Parang galit siya. Tila sinusubukan niyang takutin si Alvin. Nakakahiya na si Alvin ay hindi duwag. Hindi siya isang taong madaling matakot. Kahit gaano ako katapang, wala akong kwenta kumpara sa kawalan mo. Naglakas loob kang pumunta dito at tumahol sa akin kapag ninakawan mo ako ng 2 Super Saint weapons. Mapanuksong sinabi ni Alvin sa pamamagitan ng voice transmission. Naalala niya na si Chenjin, ang Supreme Elder ng Black Ketre Sect, ay nag-anunsyo na mayroon siyang 2 sa Super Saint weapons ni Alvin noong kalalabas lang niya sa Pseudo Realm na iniwan ng 3 Eminent Devils. Hindi alam ni Alvin kung dapat ba siyang matawa o magagalit kapag narinig niya ang balitang ito. Hindi pa niya nakilala ang Supreme Elder ng Black Ketre Sect noon, paano siya ninakawan ng Supreme Elder. Ikaw. Ang mukha ni Chenjin na mapatla ay napuno ng galit at kahihiyan nang marinig niya ang voice transmission ni Alvin. Tinitigan niya ng masama si Alvin. Kung nakakamatay lang ang tingin, namatay na si Alvin. Inanunsyo ni Chenjin na nasa kanya ang 2 Super Saint weapons dahil gusto niyang ilihis ang atensyon ng ibang tao mula rito. Natatakot siyang habulin ng ibang tao ang Super Saint weapons ni Alvin. Nang tuyain ni Alvin si Chenjin tungkol sa bagay na ito, naalala niyang naging katatawanan siya sa Dao Martial Saint Land dahil sa pagsisinungaling niya sa lahat kahit na siya ay isang cultivator sa 9th form of the Saint Celestial Stage. Nakaramdam siya ng matinding kahihiyan sa pangyayaring iyon. Ngayong ibinalita muli ni Alvin ang pangyayaring iyon, naramdaman niyang parang naantig si Alvin sa kanyang nerbiyos. Nagalit agad siya. Samantala, sa wakas ay dumating si Alvin at ang iba pa bago ang mga tao mula sa Black Ketre Sect. Elder lang, kumusta ang iyong paglalakbay dito? Napakalaking karangalan na narito ka sa Fire Worship Sect. Si Jackson, ang sect leader ng Fire Worship Sect, ay malugod na binati si Chenjin ng nakangiti. Tumanggo lamang si Chenjin bilang tugon sa mga salita ni Jackson. Pagkatapos, diretsyong sinabi niya, Sect Leader Tang, sigurado akong alam mo ang dahilan ng pagbisita ko ngayon. Ang gusto natin ay patayin ang taong pumatay sa Golden Lion King ng Black Ketre Sect. Sana ibigay sa atin ni Sect Leader Tang ang taong iyon. Baka sa tono niya ang pagkainip. Nakipag-ugnayan na noon si Jackson sa Supreme Elder ng Black Ketre Sect. Gayunpaman, ngayon, napagtanto niya na ang Supreme Elder ay isang taong walang pasensya. Nagulat siya at ang iba pang mga guardians dito. Si Alvin lang ang hindi nagulat sa pagkainip ni Chenjin. Kung tutuusin, na-provoke niya si Chenjin, na naging dahilan para mawalan siya ng gana at maging mainipin. Sa sandaling ito, wala nang higit na gusto si Chenjin kundi ang patayin si Alvin para ipaghiganti ang Golden Lion King. Inilipat ni Alvin ang kanyang atensyon mula kay Chenjin patungo sa mga taong nakatayo sa likuran niya. Ang babaeng nakasuot ng lila ay ang Violet Dragon King, ang pinuno ng 4 na dakilang Karmapes ng Black Ketre Sect.
Dama po ang tingin ni Alvin sa nag-iisang babae sa grupo. Ang babae ay nakasuot ng purple na robe at ang kanyang mukha ay natatakpan ng purple na belo. Gayunpaman, ang belo ay walang nagawang makabawa sa kanyang kagandahan. Ang The Violet Dragon King ay nasa 8th form of the Saint Celestial Stage. Mga demonyo. Hindi nagtagal, itinuon ni Alvin ang kanyang atensyon sa nakaputing binata na matangkad at malakas. Ang lalaking ito ay dapat ang isa pang dakilang Karmapa, ang Haring White Tiger. Nasa 8th form din siya ng Saint Celestial Stage at nireranggo ang ika-11 sa Supreme Saint Rankan. Sa wakas, nalipat ang atensyon ni Alvin sa isang matandang lalaki na nakasuot ng itim na damit. Napakapayat niya na para bang gawa lamang siya sa balat at buto. Ang lalaking ito ay dapat ang sect leader ng Black Ketra sect. Siya ay nasa 7th form ng Saint Celestial Stage. Mas mahina siya kumpara sa iba. Elder lang. Malamig na sinabi ni Jackson, ang sect leader ng Fire Worship Sect, dahil napakadirekta mo, magiging tapat ako sa iyo. Imposibleng ibigay ko sa iyo si Guardian Alvin. Malinaw na walang intensyon si Jackson na ibigay si Alvin sa Black Ketra Sect. Paano niya maibibigay si Alvin sa Black Ketra Sect? Hindi lamang si Alvin ang nagtataglay ng Super Saint Weapon, ang Devil Seal Tablet, na magiging lubhang mahalaga kapag sinalakay ng Devil Clans ang Upper Province, ngunit hindi pa rin siya sigurado sa tunay na pagkakakilanlan ni Alvin. Hindi siya nang ahas na basta na lang ibigay si Alvin. May hinala siya na si Alvin ay ang lalaking mula sa Lower Province na dumungi sa Saint Girl. Sinusubukan pa rin niyang kumpirmahin kung si Alvin nga ang lalaking iyon. Kung si Alvin talaga, ang lalaking iyon, at ibinigay niya siya sa Black Ketra Sect, ang taong iyon, ay tiyak na maglalabas ng galit sa kanya kapag nalaman niya ang tungkol dito. Kung talagang dinungisan ni Alvin ang Saint Girl, ang taong iyon, ay walang alinlangan na gustong patayin si Alvin gamit ang sarili niyang mga kamay. Bagamat sinabi ng taong iyon na ang Saint Girl ay ang reincarnation ng kanyang pinsan na kapatid, may kakaibang possessiveness sa kanyang mga mata nang magsalita siya tungkol sa kanyang cousin sister, naisip ni Jackson sa kanyang sarili. Hindi niya maiwasang manginig kapag naiisip niya ito. Dahil dito, walang paraan na ibibigay niya si Alvin sa Black Ketra Sect. Kung si Alvin ay hindi ang lalaking dumungi sa Saint Girl, mawawala lang si Jackson ng Super Saint Weapon, ang Devil Seal Tablet, kung ibibigay niya siya sa Black Ketra Sect. Gayunpaman, kung si Alvin ay ang lalaking dumudungi sa Saint Girl, siya at ang Fire Worship Sect ay susunugan ng taong iyon bilang abo. Parang hindi magtatagal ay babalik na ang taong iyon sa makamundong kaharian. Nakaramdam ng takot si Jackson nang maisip niya ito kung gaano kabilis lumipas ang oras sa isang kisap mata, malapit na ang araw ng pagbabalik ng taong iyon. Imposible. Ang sagot ni Jackson na walang mga argumento ang naging sanhi ng pagdilim kaagad ng ekspresyon ni Chen Jin. Nagdilim din ang ekspresyon ng mga taong nakatayo sa likuran niya nang marinig nila ang tugon ni Jackson. Jackson. Mukhang lubos kang kumpiyansa ngayon na nakalusot ka na sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Malamig na sabi ni Chen Jin. 2,177. Si Chen Jin lang, ang kataas-taasang elder ng Black Ketra Sect, ay nagsalita ng napakalamig na nagdulot ng panginginig sa mga tinak ng lahat. Dati, magagamit ko lang ang aking divine ability para tumakas sa iyo, elder lang, ngunit ngayon, gusto kong makipaglaban sa iyo upang makita kung gaano kalawak ang pagitan ng ating lakas. Si Jackson, ang sect leader ng Fire Worship Sect, ay tumugon sa hindi nagmamadali o mabagal na tono bilang tugon kay Chen Jin lang. Batay sa kanyang mga salita, malinaw na hindi siya natatakot kay Chen Jin. Dati, kapag ang cultivation base ni Jackson ay nasa 8th form of the Saint Celestial Stage, kailangan niyang tumakas sa tuwing makikipag-away siya kay Chen Jin, ang Supreme Elder ng Black Ketra Sect, dahil hindi siya katapat para sa kanya. Ang kilusang divine ability na itinuro sa kanya ng taong iyon, isang maladyos na powerhouse, ay napakalakas na kahit na ang isang powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage ay hindi siya maabutin kahit na ang kanyang cultivation base ay nasa 8th form of the Saint Celestial Stage lang. Noong nakaraan, umasa si Jackson sa kilusang ito ng divine ability upang takutin ang Black Ketra Sect at ang Heaven Divination Sect. Dahil sa kilusang ito ng divine ability, ang dalawang sekta na ito ay hindi nang ahas na kumilos ng walang ingat. Kung wala ito, ang Fire Worship Sect na walang powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage dati ay nullipol na sana ng Black Ketra Sect o ng Heaven Divination Sect. Ikaw.
Ang sagot ni Jackson ay hindi lamang nagulat sa dalawang Karmapas, sect leader, at vice-sect leaders ng Black Ketre sect, ngunit nagulat din ito kay Alvin at sa iba pang apat na Guardians. Hindi nila inaasahan na direktang sasabihin ng sect leader ng Fire Worship sect na gusto niyang makipaglaban sa Supreme Elder ng Black Ketre sect sa sandaling magsalita siya. Akala nila ay medyo mataktika si Jackson. Sino ang nakakaalam na siya ay magiging sobrang dominante? Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam na siya ay sobrang kumpiyansa dahil sa taong iyon, isang maladyos na powerhouse, na nakatagpo niya taon na ang nakakaraan. Hindi hahayaan ni Jackson na magkaroon ng anumang pinsala kay Alvin bago niya matiyak kung siya ang dumungi sa Saint Girl. Kung si Alvin ay tunay na lalaking mula sa lower province na dumungi sa Saint Girl, at hinayaan siya ni Jackson na mamatay, ang maladyos na taong iyon, ay magagalit dahil hindi niya kayang patayin si Alvin gamit ang kanyang sariling mga kamay. Batay sa lakas ng tulad ng Diyos na taong iyon, hindi lamang si Jackson, kundi ang buong Fire Worship sect ay magdurusa sa kanyang galit. Para sa kadahilanang ito, si Jackson ay hindi sumusuko nang harapin si Chen Jin, ang Supreme Elder ng Black Ketre sect, na gustong patayin si Alvin. Hindi siya nagdalawang isip na labanan si Chen Jin. Kahit na ang kanyang cultivation base ay nasa 8th form of the Saint Celestial Stage, hindi siya natatakot kay Chen Jin. Bakit siya matatakot kay Chen Jin ngayong nakalusot na siya sa 9th form of the Saint Celestial Stage? Sa katunayan, dahil siya ay nakalusot, siya ay sabik na makipaglaban kay Chen Jin. Dati, nakakatakas lang si Jackson sa tuwing makakasalubong niya si Chen Jin, na nagiging sanhi ng kanyang kawalang kasiyahan. Ngayon, sa wakas ay nagkaroon na siya ng lakas para labanan si Chen Jin. Naturally, kung hindi dahil sa yung maladyos na powerhouse, hindi siya magiging dominante kahit na gusto niyang makipaglaban kay Chen Jin. Malakas lang ang ginawa niya dahil sa takot niya sa yung maladyos na powerhouse. Don't tell me si Alvin ang illegitimate child ng sect leader of Fire Worship sect. Ang kaisipang ito ay lumitaw sa isipan ng maraming tao mula sa Black Ketre sect. Wala silang ideya kung bakit kikilos si Jackson sa paraang kung hindi ito ang kaso. Bakit kaya pinoprotektahan ni Jackson si Alvin hanggang dito kung hindi siya ang ama ni Alvin? Ang Super Saint Weapon, ang Devil Seal Tablet, ay talagang mahalaga. Gayunpaman, hindi ganoon kahalaga sa lawak na masisira niya ang diplomatikong relasyon sa pagitan ng dalawang sekta, tama ba? Ang mga tao mula sa Black Ketre sect ay hindi lamang ang may ganoong pag-iisip, ngunit maging ang apat na Guardians of Fire Worship sect ay nakitang kakaiba rin ang pagkilos ni Jackson. Gayunpaman, alam nilang walang kadugo si Alvin sa sect leader ng Fire Worship sect. Hindi ba masyadong protective sa akin ang sect leader ng Fire Worship sect? Medyo sobra ang pakiramdam. Maging si Alvin ay bahagyang nalilito sa kung gaano kahanda si Jackson na protektahan siya. Bakit handa si Jackson na baliwalain ang diplomatikong relasyon sa Black Ketre sect at ipagsapalaran ang kanyang buhay para labanan ang pangalawang pinakamalakas na tao sa Dao Martial Saint Land, si Chen Jin, para sa kanyang kapakanan? Mabuti. Mabuti. Sabi ni Chen Jin sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Halata na galit siya. Sa kabila ng kung gaano kasabik si Jackson na makipaglaban ng todo kay Chen Jin, imposible para kay Chen Jin na gawin iyon. Hindi magiging problema kung ito ang dating Jackson. Gayunpaman, nakapasok na si Jackson sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Maaaring hindi kasing lakas niya si Jackson, ngunit hindi ganoon kalawak ang agwat sa pagitan ng kanilang lakas. Higit pa rito, pinagkadalubhasaan din ni Jackson ang mahiwagang kilusang divine ability na naging dahilan upang hindi siya matalo. Walang pakinabang sa kanyang pakikipaglaban kay Jackson. Para sa kadahilanang ito, hindi niya gustong makipag-away kay Jackson maliban kung ito ay talagang kinakailangan. Huminga ng malalim si Chen Jin upang pigilan ang kanyang galit bago siya nagsalita sa malalim na boses, Jackson. Alam kong binibigyang halaga mo ang Devil Seal Tablet na taglay ni Alvin, at alam kong maaaring itinago niya ang Devil Seal Tablet. Gayunpaman, kung handa kang ibigay sa kanya, ako, ang Supreme Elder ng Black Ketre sect, ay susumpaan kung sino man ang kukuha ng Devil Seal Tablet na iyon, kahit na sino man ang kumuha ng Devil Seal Tablet, kahit na sino man ang kukuha ng Devil Seal Tablet. Sa hinaharap, babawiin ko ito at ibabalik sa iyo. Batay sa mga salita ni Chen Jin, halatang inisip niyang pinoprotektahan ni Jackson si Alvin dahil sa Super Saint Weapon, ang Devil Seal Tablet. Wala siyang pakialam sa Devil Seal Tablet.
Handa pa siyang manampa sa panunumpa ng parusang kidlat na aagawin niya at ibabalik ang Devil Seal tablet kay Jackson. Gusto lang niyang patayin si Alvin. Sinabi niya ang lahat ng ito upang umatras at mag-iwan ng paraan para sa kanyang sarili. Si Chen Jin, ang Supreme Elder ng Black Ketre Sect, ay umaatras. Natarante si Alvin. Akala niya ay galit na galit si Chen Jin na magkakaroon ng away sa pagitan nila ni Jackson. Hindi niya inaasahan na makikipagkompromiso si Chen Jin. Gayunpaman, pagkatapos na pag-isipan ito, nagsimula siyang maunawaan kung ano ang nangyayari. Kung ang mga powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage ay lumaban, ito ay magiging earth-shattering. Kasabay ng katotohanang pinagkadalubhasaan ni Jackson ang isang misteryosong divine ability na kilala bilang numero 1 divine ability sa Dao Martial Saint Land, hindi magiging kapaki-pakinabang para kay Chen Jin na makipaglaban kay Jackson. Karamihan sa mga tao ay naiintindihan ang mga aksyon ni Chen Jin, ngunit maaari nilang maiwasang magulat. Sa sandaling matapos magsalita si Chen Jin, ang lahat ay lumingon kay Jackson upang makita kung paano siya tutugon. Handang makipagkompromiso si Chen Jin. Makikipagkompromiso rin ba si Jackson? Maging si Alvin ay hindi sigurado kung makikipagkompromiso si Jackson o hindi. Kung siya ang nasa kalagayan ni Jackson, tiyak na pipiliin niyang magkompromiso. Gayunpaman, ang tugon ni Jackson ay nagulat sa lahat, kasama na si Alvin, sa kaibuturan. Kahit na wala si Alvin ng Devil Seal tablet, hindi ko pa rin siya ibibigay sa iyo. Matatag na sabi ni Jackson na walang puwang para sa mga talakayan. Agad na tumahimik ang buong lugar. Si Alvin ay may nalilitong ekspresyon sa kanyang mukha nang tumingin siya kay Jackson. Bukod dito, tila naantig siya sa mga salita ni Jackson. Sect leader. Hindi niya inaasahan na pupunta si Jackson sa ganoong kalayuan para sa kanya. Kahit na ang isang taong malamig ang loob ay maantig sa pagkilos ni Jackson, lalo pa si Alvin. Si Alvin ay natural na walang kamalayan sa mga iniisip ni Jackson. Kung alam niya kung ano ang nangyayari, nag-aalala siya dahil nagsimula nang maghinala si Jackson na siya ang lalaking mula sa lower province na dumungis sa Saint Girl. Nang makabawi si Chen Jin, umungol siya sa galit. Jackson. Parang sumabog ang boses niya na naging sanhi ng pag-aliw ng hangin. Ang kanyang boses na naglalaman ng Saint Origin ay kumalat at bumalot sa Fire Worship Sect. Ang unang lugar na naapektuhan ay ang White Tiger Sanctum dahil ito ang pinakamalapit. Jackson. Jackson. Umalangaw-ngaw ang dagandong ni Chen Jin sa White Tiger Sanctum at Fire Worship Sect. Ang Saint Origin sa kanyang boses ay nasugatan ng eardrums ng maraming mga disipulo na may mahinang cultivation base sa White Tiger Sanctum. Nagsimulang umagos ang dugo mula sa kanilang 7 butas. Ang ilan sa kanila ay nahimatay pa. Anong nangyayari? Hindi ba si Chen Jin iyon, ang Supreme Elder ng Black Ketre Sect? Parang galit na galit siya. Don't tell me lalaban siya kay Lord Sect Leader. My goodness. Ang taong ito ay isang powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage, tama. Siya ay pumangalawa sa Supreme Saint rankings. Sa boses pa lang niya, nagawa niyang masaktan ang napakaraming disipulo sa ating White Tiger Sanctum. Ito ay masyadong nakakatakot. Bumaba ang kaguluhan sa White Tiger Sanctum. Para sa iba pang mga lugar, kahit na hindi sila nagdusa ng kasing lubha ng mga tao sa White Tiger Sanctum, karamihan sa mga tao ay nakakaramdam pa rin ng panginginig sa kanilang mga gulugad nang marinig nila ang galit na dagandong ni Chen Jin. Magkasama ang magkapatid na Leo. Nang marinig nila ang dagandong, hindi nila maiwasang mag-alala kay Alvin. Junior brother Alvin. Nasa kanyang tirahan si Rodora nang marinig niya ang dagandong. Siya ay may mabangis na ekspresyon sa kanyang mukha at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom habang siya ay bumubulong sa sarili, oo. Kataas-taas ang elder ng Black Ketre Sect, dapat mong patayin ang Alvin na iyon. Samantala, si Boris na nananatili sa Sanctum Leader ng Asher Dragon Sanctum ay may kagalakan sa kanyang mukha. Parang nakikinita niya si Alvin na pinatay. Alvin, hindi ka na makakataka sa pagkakataong ito. Sa labas ng ari-arian ng Fire Worship Sect. Don't tell me si Alvin talaga ang illegitimate child ng sect leader of Fire Worship Sect. Ang ilang mga tao mula sa Black Ketre Sect na nakatayo sa likod ni Chen Jin ay hindi maiwasang isipin ito muli. 2,178.
Maging ang apat na Guardians of Fire Worship Sect ay may bakas ng pagkalito sa kanilang mga mata nang tumingin sila kay Jackson, ang sect leader ng Fire Worship Sect. Naramdaman nila na medyo kakaiba ang kanyang kinikilos. Ayaw ba ng sect leader na ibigay ang Guardian Alvin dahil sa kanyang likas na talento? Ang kaisipang ito ay lumitaw sa isipan ng apat na tagapangalaga. Pagkatapos ng lahat, ang mga nagawa ni Alvin ay ganap na walang kapantay sa kanyang edad. Gayunpaman, ibinasura nila ang kaisipang ito sa lalong madaling panahon. Ito ay dahil akala nilang lahat ay lumakas ng husto si Alvin dahil sa bitag na iniwan ng tatlong Eminent Devils. Hindi nila inisip na ito ay dahil sa kanyang likas na kakayahan. Inakala nilang lahat na ang bitag ay isa ring treasure vault kahit na ito ay pumatay ng maraming tao. Tanging ang mga nakaligtas lamang ang makakakuha ng kayamanan dito. Maaaring si Alvin ay nasa 8th form ng Saint Celestial Stage ngayon, ngunit naisip nila na mahirap para sa kanya na itaas ang kanyang cultivation base dahil ang kanyang likas na talento ay karaniwan lamang. Naalala nila ang kulay ng kanyang innate spiritual root noong siya ay nasubok sa Fire Worship Sect ilang taon na ang nakararaan. Iniisip pa rin ng mga Guardians ang mga dahilan kung bakit magiging ganoon ang ugali ng pinuno ng sekta kapag boom! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw sa hangin na naging sanhi ng pagyanig ng lupa. Umihip ng malakas ang hangin mula sa kinatatayuan ni Chenjin, ang Supreme Elder ng Black Ketra Sect. Halos lahat ay pinalipad sa pagsabog. Ang iilang powerhouse sa 8th form of the Saint Celestial Stage ay mukhang lubhang habag-habag habang sila ay pinalipad pabalik. Sa kabilang banda, nagawa ni Alvin na iwasang magmukhang kaawa-awa gaya ng iba kahit na pinalipad din siya pabalik. Na-activate niya ang kanyang divine abilities, ang Elementary Devouring Tactic, at ang Black Turtle's Barrier, para itaas ang kanyang Sun Saint origin at protektahan ang kanyang sarili. Hindi na siguro kayang pigilan ni Chenjin ang kanyang sarili. Naisip ni Alvin sa kanyang sarili pagkatapos niyang matagpuan ang kanyang kinatatayuan. Bahagya siyang naalarma. Halata na hindi na napigilan ni Chenjin ang kanyang galit at akmang aatake na siya. Jackson, dahil gusto mo ng away. Tutuperin ko ang hiling mo. Umungol si Chenjin habang siya ay nawala. Mabilis siyang kumilos kaya't makikita ang kanyang after image sa lugar kung saan siya huling nakatayo. Bang! Bago pa makapag-react si Alvin, narinig niya ang isa pang nakakasira ng lupa na pagsabog. Alam niyang nagsimula ng mag-away sina Jackson at Chenjin. Sa pagkakataong ito, nagresulta ang pagsabog sa mas malaking shockwave. Ang hangin ay nagsimulang gumalaw ng marahas sa lugar kung saan nakatayo si Jackson bago ito naging isang gulo ng mga bagyo. Bagamat handa na ang lahat sa backlash sa pagkakataong ito, napilitan pa rin silang umatras ng sunod-sunod. Ang dalawang vice-sect leaders mula sa Black Ketra Sect na ang cultivation base ay nasa 6th form of the Saint Celestial Stage ay pinabalik na lumipad kahit sinubukan nilang ihanda ang kanilang sarili mula sa shockwave. Pareho silang samuka ng isang subo ng dugo habang sila ay pinalipad pabalik. Halatang-halata na sila ay matinding nasugatan. Ang shockwave ay mas malaki kaysa sa dati. Marahas itong kumalat patungo sa White Tiger Sanctum, isa sa 4 symbol sanctum sa Fire Worship Sect, dahil ito ang pinakamalapit sa kung saan nagaganap ang labanan. Kahit na ang puwersa mula sa shockwave ay hindi na kasing lakas ng kumalat ito sa White Tiger Sanctum, nagawa pa rin itong pumatay ng maraming disipulo mula sa White Tiger Sanctums na may mahinang cultivation base. Hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataong makapag-react. Sa kabilang banda, ang mga disipulo mula sa White Tiger Sanctum na may mas mataas na cultivation base ay nagawang makatakas sa kamatayan, ngunit sila ay malubhang nasugatan. Marami sa kanila ang nagsusuka ng dugo na naging sanhi ng pamumula ng lupa sa White Tiger Sanctum. Para bang ang impyerno ay bumaba sa White Tiger Sanctum sa sandaling ito. Si Lord Sect Leader at ang Supreme Elder ng Black Ketra Sect ay nagsimula ng makipaglaban. Ang shockwave lang mula sa labanan sa pagitan ng dalawang powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage ay nagawang pumatay ng napakaraming disipulo mula sa White Tiger Sanctum. Nakakatakot. Sa pagdating ng White Tiger Sanctum, maraming matatandang White Tiger Sanctum ang bumantong hininga habang nagsasalita sila sa kanilang sarili. Nag-alala silang lahat. Samantala, alam din ng iba sa Fire Worship Sect na si Jackson, ang sect leader ng Fire Worship Sect, at si Chenjin, ang Supreme Elder ng Black Ketra Sect, ay nagsimula ng lumaban.
Ano ang napakaganda tungkol kay Alvin kung kaya't handang gawin ni Lord Sect Leader sa ganoong paraan para sa kanya. Si Rodora at ang kanyang nakatatandang kapatid na si Boris ay may nagtatampo na ekspresyon sa kanilang mga mukha nang matuklasan nilang si Jackson at Chenjin ay nagsimulang mag-away. Pareho nilang hindi inaasahan na si Jackson, ang sect leader ng Fire Worship Sect, at si Chenjin, ang Supreme Elder ng Black Ketre Sect, ay magiging walang ingat dahil sila ay mga powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Pareho silang nakatayo sa tuktok ng Dao Martial Saint Land. Pagkatapos ng lahat, ang isang labanan sa kanilang antas ay madaling magresulta sa kanilang pagkamatay. Natural lang sa mga tao na matakot sa kamatayan, at mas totoo ito para sa powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage. Ang 9th form of the Saint Celestial Stage ay kilala rin bilang Celestial Ascension Form. Kung nagawa nilang makaligtas sa Heaven Tribulation, makakaakyat sila sa mas mataas na kaharian. Gayunpaman, kung sila ay namatay bago sila umakyat, ang lahat ng kanilang mga pagsisikap ay masasayang. Para sa kadahilanang ito, napakabihirang para sa mga powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage na makipaglaban sa kanilang sarili maliban kung sila ay may awayan sa ibang tao. Dahil dito, hindi lang galit sina Rodora at Boris, ngunit nalito din sila sa mga aksyon ni Jackson. Hindi nila maisip kung bakit paprotektahan ni Jackson si Alvin hanggang dito. Nakagawa na ng hakbang si Lord Sect Leader. Mukhang makakaligtas si Senior Brother Alvin sa kalamidad na ito. Ang magkapatid na Lanten, sina Jano at Malcolm, ay nakahinga ng maluwag nang matuklasan nilang lumipat ang sect leader ng kanilang Fire Worship Sect. Samantala, ang natitirang mga tao mula sa Fire Worship Sect ay nagulat din sa mga aksyon ni Jackson. Sa labas ng Fire Worship Sect. Sa sandaling ito, tila napagtanto ni Jackson na ang shockwave mula sa kanyang laban ay pumatay ng maraming disipulo mula sa mga disipulo ng White Tiger Sanctum. Sa isang iglap lang, nawala siya sa paningin ng lahat. Mabilis siyang kumilos kaya nag-iwan siya ng after image. Bumantong hininga si Chenjin, ang Supreme Elder ng Black Ketre Sect, bago siya nawala sa paningin ng lahat. Mukhang sinadyang akitin ng sect leader si Chenjin. Hindi mahirap para kay Alvin na alamin ang intensyon ni Jackson. Bang! Isa pang nakakabinging pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin. Malinaw na nakita ni Alvin ang isang ulap ng kabute ilang kilometro ang layo mula sa kanyang kinatatayuan. Malinaw na nagpalitan ng panibagong suntok sina Jackson at Chenjin. Talagang naglakbay sila ng napakalayo sa napakaikling panahon. Muling nagkagulo ang puwersa mula sa shockwave patungo kay Alvin at sa iba pa. Gayunpaman, dahil sa distansya, ang puwersa ay mas mahina ngayon. Maging ang dalawang vice-sect leaders ng Black Ketre Sect ay hindi naapektuhan nito. Gayunpaman, ang parehong ay hindi masasabi para sa White Tiger Sanctum. Kahit na ang puwersa mula sa shockwave na ito ay mas mahina kaysa sa nauna, marami pa rin itong nasugatan ng mga disipulo mula sa White Tiger Sanctum. Maraming matatanda at alagad sa White Tiger Sanctum ang nanginginig sa takot nang makita nila ito. Whoosh! 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 Nang makita ng 5 Guardians of Fire Worship Sect at ng mga tao mula sa Black Ketre Sect sina Jackson at Chenjin na papalayo ng palayo sa Fire Worship Sect, mabilis nilang sinundan ang mga ito sa sandaling nanambalik ang kanilang katinoan. Gayunpaman, ang kaguluhan mula sa labanan ay humihina ng hamina habang sinusubukan nilang abutin sina Jackson at Chenjin. Batay dito, masasabi nilang si Jackson at Chenjin ay lumalayo na sa kanila. Hindi na nila maabutin ang dalawa. Sa huli, tuluyang nawala ang kaguluhan. Ang grupo ng mga tao ay nawala ng pagsubaybay kina Jackson at Chenjin. Ito ba ang bilis ng isang powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage? Malungkot na ekspresyon ang mukha ni Alvin nang matuklasan niya kung gaano kabilis ang isang powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage. Nang mabawi niya ang kanyang katinoan, mabilis niyang ipinahayag ang kanyang pasasalamat kay Elder Hal. Salamat, Elder Hal. Kung hindi dahil sa babala ni Elder Hal, hindi siya makakatakas sa mapanirang puwersa mula sa laban nina Jackson at Chenjin. Hindi siya napunta sa kahabag-habag na kalagayan tulad ng iba dahil naihanda niya ang kanyang sarili. Elder Hal. Tumawag si Alvin. Napansin niyang medyo kakaiba dahil hindi siya sinagot ni Elder Hal. Si Elder Hal ay palaging napakaagap sa kanyang mga tugon noong nakaraan. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nag-ambala siya ng 3 matatalim na tingin.
Ang dalawang dakilang Karmapis at sect leader ng Black Ketre sect ay nakatingin kay Alvin sa sandaling ito. Sa loob ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Si Elder Hal ay may nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha habang nakatitig sa isang malaking figure na lumitaw mula sa manipis na hangin. Tanong niya, sino ka? 2,179. Natural, si Elder Hal na nasa Seven Treasures Exquisite Pagoda ay narinig ang mga salita ni Alvin. Gayunpaman, hindi siya sumagot dahil tuklasan niya ang pagkakaroon ng malaking figure sa Seven Treasures Exquisite Pagoda. Tila walang kamalay-malay si Alvin na may pumasok na nanghihimasok sa Seven Treasures Exquisite Pagoda. Sino ka? Nanlaki ang mga mata ni Elder Hal na parang nakakita lang siya ng multo nang makita niya ang napakalaking figure na lumitaw mula sa manipis na hangin. Ang napakalaking figure ay pagmamayari ng isang binata na nakasuot ng mahabang damit na pulang dugo. Matangkad siya. Mayroon siyang mapupungay na kilay at matingkad na mga mata. Napakaputla ng kanyang gwapong mukha na para bang wala itong dugo. May markang pula na hugis espada sa pagitan ng kanyang mga kilay. Naglabas ito ng makapangyarihan at mapangwasak na aura. Habang nakatayo roon ang binata na nakasuot ng pula, ang mga imahe ng espada na pula ng dugo ay umiikot sa kanya. Katulad ng markang hugis espada na pula, naglabas ito ng makapangyarihan at mapangwasak na aura. Nagmukha siyang sword god na kalalabas lang sa Nine Serenities Hell. Ang binata na nakasuot ng pula ay nakatayo sa kanyang pwesto. Hindi siya kumilos, ngunit ang kanyang aura lamang ay sapat na upang mapilitan si Elder Hal. Sa kasalukuyan, ang lakas ni Elder Hal ay naibalik sa yugto ng isang celestial. Mas malakas pa siya kaysa sa isang eminent celestial na nakaligtas sa Heaven Tribulation. Gayunpaman, nang makaharap ang binata na nakasuot ng pula, nagsimulang bumangon ang takot sa kanyang puso. Mababaliw na sana siya sa pressure na inilabas ng binata na nakasuot ng pula nang. Kung hindi ako nagkakamali. Ito ang Seven Treasures Exquisite Pagoda mula sa Jade Emperor Heaven, tama ba? Sa wakas ay sinabi ng nakapulang binata nang hindi nagmamadali o mabagal. Jade Emperor Heaven. Seven Treasures Exquisite Pagoda. Nanlaki ang mga mata ni Elder Hal sa takot nang marinig niya ang mga salita ng binata na nakasuot ng pula. Nagsimula siyang hindi mapalagay. Sino itong binata na nakapula? Hindi lang niya nakilala ang Seven Treasures Exquisite Pagoda, ngunit alam pa niya na ang Seven Treasures Exquisite Pagoda ay nagmula sa isa sa mga Devata Realms, ang Jade Emperor Heaven. Kabilang sa hindi mabilang na mundong lupain, mayroong 81 Devata na kaharian na katulad ng Jade Emperor Heaven. Gayunpaman, masasabi ng nakapulang binata kung saang Devata Realm nagmula ang Seven Treasures Exquisite Pagoda. Paanong hindi mabigla si Elder Hal? Siya ay dapat na isang powerhouse mula sa isang Devata Realm. Mahinang mahulaan ni Elder Hal ang pinanggalingan ng binata na nakasuot ng pula. Siya ay mula sa Jade Emperor Heaven o ibang Devata Realm dahil alam niya ang tungkol sa Celestial Supreme Treasure, ang Seven Treasures Exquisite Pagoda. Kahit na ang Seven Treasures Exquisite Pagoda ay maaaring ituring bilang isang nangungunang Celestial Supreme Treasure, hindi ito ang pinakamakapangyarihang Celestial Supreme Treasure sa Jade Emperor Heaven. Maaaring ito ay pambihira sa Jade Emperor Heaven, ngunit hindi ito ang kaso sa ibang Devata Realms. Para sa kadahilanang ito, ang Seven Treasures Exquisite Pagoda ay sikat sa Jade Emperor Heaven, ngunit hindi ito ang kaso sa ibang Devata Realms. Nabigla pa rin si Elder Hal nang magsimulang ilista ng nakapulang binata ang mga kayamanan na nasa Seven Treasures Exquisite Pagoda. Sinasabi na ang Seven Treasures Exquisite Pagoda ay may kayamanan sa bawat isa sa 7 antas ng pagoda. Ang unang antas ay mayroong 3 paa na Golden Crow, ang ikalawang antas ay mayroong Jasper Celestial Sword, ang ikatlong antas ay mayroong Astonishing God Halberd, ang ikaapat na antas ay mayroong Universe Ruler, ang ikalimang antas ay may. Matapos iliste ng binata na nakasuot ng pula ang mga kayamanan sa Seven Treasures Exquisite Pagoda, tinanong niya, kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang 3 paa na uwak na nakatira sa pagoda, tama ba? Bagamat walang emosyon na makikita sa mga mata ng binata na nakasuot ng pula, nakaramdam pa rin ng matinding pressure si Elder Hal nang tumingin sa kanya ang binata na nakasuot ng pula.
Huminga ng malalim si Elder Hal at nag-ipon ng buong lakas ng loob bago siya sumagot, "Oo, Panginoon." Bakas ng paggalang at takot ang maririnig sa kanyang boses. Alam niyang malakas ang nakapulang binata. Ang nakapulang binata ay mas malakas pa sa kanyang tuktok. Bahagya niyang naramdaman ang mapang-ipang aura na inilabas ng binata na nakasuot ng pula. Parang pamilyar ang aura na ito. Gayunpaman, mas malakas ito kaysa sa aura na naranasan ko dati. Napaisip si Elder Hal habang sinusubukan niyang ilagay kung saan niya naramdaman ang aura na ito noon. Nang bumungad sa kanya ang realisasyon, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at kilabot ng mapatingin sa binata na nakapula. Sinabi ni Elder Hal sa nanginginig na boses, "Lord, kay ikaw ay isang Devata R." Ang binata na nakasuot ng pula ay harang kay Elder Hal. "Mukhang nalaman mo na kung sino ako." Baka sa boses niya ang pagkagulat. Malinaw na hindi niya akalain na mahulaan ni Elder Hal ang kanyang pagkakakilanlan ng ganoon kabilis. "Tama. Ako ang kaluluwa ng isang Devata artifact." Diretsyong sabi ng binata na nakasuot ng pula. Kaluluwa ng isang Devata artifact. Bagamat nahulaan na ni Elder Hal ang pagkakakilanlan ng binata na nakasuot ng pula, nanginginig pa rin siya sa takot nang marinig niya ang binata na nakasuot ng pula na kinumpirma ang kanyang hula. Nawala agad ang pagkalito sa kanyang puso. Noong una, naguguluhan pa rin siya kung paano nakapasok ang binata na nakapula ang damit sa Seven Treasures Exquisite Pagoda nang walang pahintulot ng may-ari nito. Paano nakapasok ang binata na nakasuot ng pula nang hindi inaalerto ang may-ari nito? Bakit parang mapang-api ang aura ng binata na nakasuot ng pula? Naintindihan niya rin sa wakas. Ang nakapulang binata ay ang kaluluwa ng isang Devata artifact. Mas malakas siya kaysa sa mga extraneous na kaluluwa ng Celestial Supreme Treasures. Ito ang dahilan kung bakit si Elder Hal, na isang extraneous soul ng isang Celestial Supreme Treasure, ang Seven Treasures Exquisite Pagoda, ay natakot at dinaig ng pulang binata. Madali para sa binata na nakasuot ng pulang damit na pumasok sa Seven Treasures Exquisite Pagoda dahil siya ang natural na kaluluwa ng isang Devata artifact. Pabayaan ang pagpasok sa Seven Treasures Exquisite Pagoda nang hindi inaalerto ang may-ari nito, magiging madali para sa kanya na tanggalin ang claim sa pagmamay-ari sa Seven Treasures Exquisite Pagoda kung gusto niya. Ang Devata artifact ay isang makapangyarihang pag-iral sa lahat ng Celestial Supreme Treasure sa Devata Realms. Ito ay mas malakas kaysa sa alinmang Celestial Supreme Treasure. Iisa lang ang Devata artifact sa Jade Emperor Heaven, at ito ay nasa pag-aari ni Gautama Buddha. Dati, noong winasak ni Monkey Son ang Heavenly Palace, si Gautama Buddha ay umasa sa kapangyarihan ng isang Devata artifact para talunin siya. Alam na alam ni Elder Hal ang pangyayaring ito. Ang Monkey Son ay nagtataglay ng walang kapantay na lakas sa Jade Emperor Heaven. Ang Celestial Supreme Treasure, ang Auspicious Golden Hoop Staff, na nasa kanya ay isa rin sa pinakamakapangyarihang Celestial Supreme Treasure sa Jade Emperor Heaven. Sa kanyang lakas at Celestial Supreme Treasure, ang Auspicious Golden Hoop Staff, nagawa niya sana ang gusto niya sa Jade Emperor Heaven kung hindi nakialam si Gautama Buddha. Ang Devata artifact na nasa pag-aari ni Gautama Buddha ay tinatawag na 10,000 God Celestial Imprisoning Mark. Hinahanap ng kaluluwa ng 10,000 God Celestial Imprisoning Mark si Randeng, ang unang may-ari ng Seven Treasures Exquisite Pagoda, sa utos ni Gautama Buddha. Nagkataon naman na nasa Seven Treasures Exquisite Pagoda ako that time. Kaya naman parang pamilyar ang aura ng binata na nakapula. Gayunpaman, ang aura ng lalaking ito na nakasuot ng pula ay ilang beses na mas malakas kaysa sa kaluluwa ng 10,000 God Celestial Imprisoning Mark. Nangangahulugan ito na ang binata na nakasuot ng pula ay ang kaluluwa ng isang Devata artifact na mas makapangyarihan pa sa 10,000 God Celestial Imprisoning Mark. Nabuhay ang takot sa puso ni Elder Hal nang maisip niya ito. Pagkatapos ng lahat, si Elder Hal ay walang kapantay sa natural na kaluluwa ng 10,000 God Celestial Imprisoning Mark kahit na siya ay nasa tuktok ng kanyang lakas. Paano siya magiging katapat ng natural na kaluluwa ng isang Devata artifact na mas makapangyarihan kaysa sa 10,000 God Celestial Imprisoning Mark? El Panginoon, paano ko kayo haharapin? Magalang na tanong ni Elder Hal habang nanginginig siya sa takot.
Sinubukan niyang pabagalin ang kanyang paghinga. Alam niya na ang mga likas na kaluluwa ng Devata artifacts mula sa Devata realms ay may sariling mga pangalan dahil sila ay may damdamin at maaaring magkaroon ng mga anyo ng tao. Halimbawa, ang pangalan ng kaluluwa ng 10,000 God Celestial Imprisoning Mark na nasa pag-aari ni Gautama Buddha ay sikat sa Jade Emperor Heaven at sa iba pang Devata realms. Mayabang na itinaas ng nakapulang binata ang kanyang ulo habang walang pakialam na sinabi niya, Francis Kane. Francis. 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 Ang kaluluwa ng espada, Francis Kane. Saglit na nag-isip si Elder Hal bago siya natigilan. Pagkatapos, ang kanyang ekspresyon ay napalitan ng hindi makapaniwala at pagkataranta. Sword Soul Francis. Akala ni Elder Hal ay pamilyar ang pangalan. Habang malalim ang iniisip niya, bigla niyang naalala ang pangalan. Sword Soul Francis. Hindi ba iyon ang pangalan ng natural na kaluluwa ng Devata artifact sa Solitary Destructive Heaven? Ang Devata artifact na iyon ay tinatawag na Solitary Destructive Flaming Heavenly Sword. Ito ang pinakamalakas na sword type na Devata artifact sa lahat ng Devata realms. 2,200. May mga kaluluwa ang Devata artifacts. Ang mga kaluluwa ay tinawag na artifact souls. Dahil ipinanganak sila mula sa Devata artifacts, tinawag din silang mga natural na kaluluwa. Tulad ng para sa Celestial Weapons at Celestial Supreme Treasures, hindi sila nagtataglay ng mga kaluluwa. Maaari lamang nitong aisil ang mga buhay na nilalang na magiging kaluluwa ng mga sandata o kayamanan. Halimbawa, si Elder Hal ay tinatakan sa 7 Treasures Exquisite Pagoda. Iyon ay kung paano siya naging pagoda soul ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Kilala siya bilang tinatawag na extraneous artifact soul. Bagamat ang isang extraneous artifact soul ay hindi natural na ipinanganak mula sa isang celestial weapon o treasure, hindi ito makakaalis hanggat hindi inalis ng may-ari ng armas o kayamanan ang koneksyon sa pagitan ng kaluluwa at ng sandata o kayamanan na nakatali. Sa kabilang banda, ang mga likas na kaluluwa ay malayang nakakarating at umalis. Maaari nilang iwanan ang artifact kung saan sila pinanganak at gumala sa buong mundo ng walang harang. Ang Devata artifact at celestial weapons o celestial supreme treasures ay maaaring mukhang magkapareho, ngunit sila ay nasa ganap na magkakaibang mga liga. Ang una ay mas malakas kaysa sa huli. Ito ay makikita mula sa kung paano si Elder Hal, ang Pagoda Soul ng Celestial Supreme Treasure, ang 7 Treasures Exquisite Pagoda, ay likas na natatakot sa Sword Soul Francis ng artifact, ang Solitary Destructive Flaming Heavenly Sword. Napabuntong hininga si Elder Hal nang malaman niya kung sino si Sword Soul Francis. Lalong tumindi ang pangamba at takot sa kanyang mga mata nang muling tumingin kay Francis. Ikaw si Lord Francis mula sa Solitary Destructive Heaven. Mukhang narinig mo na ako, mahinahong sabi ng nakapulang binata, na siya ring kaluluwa ng espada ng Devata artifact, ang Solitary Destructive Flaming Heavenly Sword. Ikaw ang kaluluwa ng numero 1 Divine Sword sa bawat Devata realm, paanong hindi ko malalaman kung sino ka? Napangiti si Elder Hal ng mapait. Mayroon bang sino man sa mga kaharian ng Devata na hindi nakarinig ng Solitary Destructive Flaming Heavenly Sword, ang numero 1 banal na espada? Ang numero 1 banal na espada sa Devata realms. Pinaikit ni Francis ang kanyang mga mata nang marinig niya ang mga salita ni Elder Hal. Umiling siya habang sinasabi, mukhang matagal ka nang umalis sa Devata realm. Maraming taon na ang nakalilipas, nakipaglaban ako sa kaluluwa ng Heavenly Emperor Sword, at nauwi sa draw ang laban namin. Mula noon, wala nang numero 1 Divine Sword sa Devata realms. 2 na lang ang dakilang Divine Sword sa Devata. Isang pahiwatig ng emosyon ang maririnig sa boses ni Francis nang magsalita siya. Siya ang orihinal na numero 1 Divine Sword sa Devata realms, ngunit isa pang Divine Sword ang nakaabot sa kanya. Bukod dito, ang potensyal ng kabilang partido ay mas malaki kaysa sa kanya. Kung hindi siya lalakas, malalampasan siya ng kabilang partido. Ang Heavenly Emperor Sword. Nagulat si Elder Hal nang marinig niya ang mga salita ni Francis. Ang Heavenly Emperor Sword ba ang taglay ni Jabari mula sa Jade Emperor Heaven? Sa pagkakaalam niya, ang Emperor Sword ay isa lamang celestial weapon. Paano ito naging isang divine artifact?
Kung hindi ako nagkakamali, si Jabari at ang Heavenly Emperor Sword na taglay niya ay galing din sa Jade Emperor Heaven. Sabi ni Francis. Oo. Mabilis na tumango si Elderhal nang mabawi niya ang kanyang katinoan. Nakaramdam siya ng matinding kaba nang kumpirmahin ni Francis na ang Heavenly Emperor Sword na binanggit niya ay ang parehong Emperor Sword na kilala niya. Hindi inaasahan ni Elderhal ang isang bagay na sobrang nakakagulat na mangyayari pagkatapos niyang lisanin ang kaharian ng Devata. Hindi lamang ang nangungunang celestial weapon, ang Emperor Sword na taglay ni Jabari, ay magiging isang Devata artifact, ngunit ito ay pantay na naitugma sa Solitary Destructive Flame ng Heavenly Sword, ang numero 1 Divine Sword sa Devata Realms. Ito ay kilala pa nga bilang isa sa 2 dakilang banal na espada sa mga kaharian ng Devata. Tiyak na nagtataka ka kung bakit ako napunta sa maliit na mundong ito, tama? Biglang tanong ni Francis. Tumango si Elderhal. Sa katunayan, labis siyang na-curious tungkol dito. Ang lakas ng Solitary Destructive Flame ng Heavenly Sword, ang dating numero 1 Divine Sword sa Devata Realm, ay hindi naapektuhan kung gaano kalakas ang Heavenly Emperor Sword. Si Francis, ang Sword Soul ng Solitary Destructive Flame ng Heavenly Sword, at ang may-ari nito ay sikat sa buong Devata Realms. Bagamat hindi nagulat si Elderhal na ang isang powerhouse sa antas ni Francis ay maaaring lumitaw sa isang makamundong kaharian, siya ay nagtataka kung bakit ang gayong powerhouse ay lilito sa isang maliit na mundo. Para sa isang tulad ni Francis, ang Sword Soul ng Solitary Destructive Flame ng Heavenly Sword na ito, magiging madali itong mapunit sa kalawakan at lumipat sa pagitan ng Devata Realm at Mundane Realm. Nagpunta ako dito dahil sa kasalukuyang may-ari ng 7 Treasures Exquisite Pagoda, sagot ni Francis. Hindi mapigilan ni Elderhal na mapabuntong hininga nang marinig niya ang mga salita ni Francis. Katutubo niyang ipinaabot ang kanyang divine consciousness sa isang binata na naka-purple. Samantala, hindi alam ni Alvin kung ano ang nangyayari sa 7 Treasures Exquisite Pagoda. Sa sandaling ito, siya at ang iba pang 4 na Guardians of Fire Worship Sect ay nakatayo sa tapat ng mga tao mula sa Black Ketra Sect. Ang 2 dakilang Karmapa at mga tao mula sa Black Ketra ay nakatingin kay Alvin na may layuning pumatay. Agad na naging tense ang atmosphere. Damang-dama ang tensyon sa pagitan ng mga tao mula sa Fire Worship Sect at Black Ketra Sect. Parang anumang oras ay sumiklab ang away. Whoosh! Whoosh! Ang tunog ng sipol ng hangin sa himpapawid ay umalangaw-ngaw sa hangin habang ang 2 figure ay lumipad palabas mula sa Fire Worship Sect at nakatayo sa likod ni Alvin at ng iba pang 4 na Guardians. Mga tagapag-alaga, nandito kami para tumulong. Ang 2 figure ay kabilang sa 2 Vice Sect leaders ng Fire Worship Sect. Nang matapos silang magsalita, lumingon sila sa 2 Vice Sect leaders ng Black Ketra Sect. Nanatiling kalmado ang 2 dakilang Karmapis at Sect leader ng Black Ketra Sect kahit na lumitaw ang 2 Vice Sect leaders ng Fire Worship Sect. Wala silang pakialam sa mga Vice Sect leaders ng Fire Worship Sect dahil ang kanilang presensya ay hindi makakaapekto sa resulta ng labanan sa pagitan ng mga powerhouse o higit pa sa 7th form of the Saint Celestial Stage. Ang 2 pang Vice Sect leaders ng Black Ketra Sect, sa kabilang banda, ay nakahinga ng maluwag. Kung hindi lalabas ang 2 Vice Sect leaders ng Fire Worship Sect, kailangan nilang labanan ang 5 Guardians of Fire Worship Sect na nasa 7th form of the Saint Celestial Stage o mas mataas. Ang pag-iisip lamang na labanan ang mga tagapangalaga ay nagdulot ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Si Alvin ay nanatiling kalmado kahit na tila may sumiklab na away. Tila mananatiling kalmado siya kahit gumuho ang isang bundok sa kanyang harapan. Nag-walkout siya ng bonggang-bongga kahit na narito si Chenjin, ang Supreme Elder ng Black Ketra Sect. Bakit siya maguguluhan sa mga taong ito? Dahil dumating si Alvin dito, handa rin siya para sa pinakamasamang sitwasyon kung magpasya si Jackson na ibigay siya sa mga tao mula sa Black Ketra Sect. Nakagawa siya ng isang plano na umikot sa kasakiman ni Chenjin, ang Supreme Elder ng Black Ketra Sect. Batay sa peking anunsyo na ginawa ni Chenjin dati, halatang interesado siya sa Super Saint Weapons. Alam ni Alvin na ang interes ni Chenjin ay hindi nakasalalay sa Devil Seal Tablet batay sa pangakong ginawa niya kay Jackson kanina. Malinaw na interesado siya sa Super Saint Weapon, ang Traceless Sword.
Kung ikukumpara sa Super Saint Weapon, ang Devil Seal Tablet, na makakapatay lamang ng mga partikular na kalaban, karamihan sa mga tao, tulad ni Chen Jin, ay natural na pipiliin ang Super Saint Weapon, ang Traceless Sword, na hindi nagtatangi sa pagitan ng mga kalaban nito. Kung magpasya si Jackson na ibigay ako, gagamitin ko ang kasakiman ni Chen Jin para akitin siya sa Seven Treasures Exquisite Pagoda. Sa oras na iyon, mapapapatay siya ni Elder Hal. Hanggat patay na siya, hindi ko na kailangang matakot sa Black Ketresect. Ito ang plano ni Alvin nang malaman niyang hinanap siya ni Chen Jin, ang Supreme Elder ng Black Ketresect. Naniniwala siyang si Chen Jin ay maaakit sa bandang huli sa Seven Treasures Exquisite Pagoda kahit na nagdududa siya dahil sa kanyang kasakiman. Hindi niya kayang labanan ang tukso ng Celestial Supreme Treasure, ang Seven Treasures Exquisite Pagoda. Kahit na si Chen Jin lang ay labis na nag-iingat at hindi nang ahas na pumasok ng walang ingat sa Seven Treasures Exquisite Pagoda, hindi niya gustong patayin kaagad si Alvin. Dahil dito, walang takot na lumabas si Alvin mula sa Fire Worship Sect kasama si Jackson at ang 4 na Guardians para makilala ang mga tao mula sa Black Ketresect. Medyo nababantayan siya noong nandito si Chen Jin. Gayunpaman, ngayong wala na si Chen Jin, hindi siya natakot kahit na kailangan niyang harapin ang lahat ng powerhouses mula sa Black Ketresect na mag-isa. Guardian Justine, Guardian Heath, Guardian Yvonne, Guardian Lorian. Sa sandaling ito, ang sect leader ng Black Ketresect ay tumingin sa 4 na dakilang Guardians of Fire Worship Sect habang ang kanyang mga mata ay kumikinang ng masama. Hindi niya pinansin ng lubusan si Alvin. Sana 4 sa inyo ay hindi makialam sa usapin sa pagitan ng Black Ketresect at Alvin ngayon. Kung hindi, hindi ko magagarantiya ang inyong kaligtasan. Ang sect leader ng Black Ketresect ay kumpiyansa na nagsalita na para bang sigurado siya sa kanyang tagumpay. Napabalikwa si Lorien at natawa nang marinig ang mga salita ng sect leader ng Black Ketresect. Natigilan si Alvin. Iniisip niya kung saan nakuha ng sect leader ng Black Ketresect ang kanyang tiwala. Nagulat din ang iba. Napakasigurado ba ng sect leader ng Black Ketresect sa kanyang tagumpay? Kahit na mayroong 2 powerhouse sa 8th form ng Saint Celestial Stage 8 mula sa Black Ketresect na mas malakas kaysa Guardian Justine mula sa Fire Worship Sect, ang Fire Worship Sect ay mayroon pa ring Guardian Alvin. 2,201. Bagamat hindi na ipakita ni Alvin ang lahat ng kanyang lakas mula noong bumalik siya sa Fire Worship Sect, ang kanyang lakas ay malawak na kinilala sa Fire Worship Sect nang talunin niya si Lorien, ang Hallmaster ng Enforcement Hall, na ginawa ring Guardian, sa Fire Worship Sect. Bagamat si Lorien ay nakalusot lamang sa ika-7 anyo ng Saint Celestial Stage, sa tulong ng iba't ibang divine abilities na kanyang pinagkadalubhasaan, hindi siya naging mahina. Inamin ni Yvonne, isa sa mga Guardians of Fire Worship Sect, na hindi siya katugma sa kanya. Bukod doon, kahit si Justine, ang pinakamalakas sa 3 Guardians, ay hindi kumpiyansa na kaya niyang talunin si Lorien sa pamamagitan ng 3 strike. Dahil dito, malawak na itinuturing si Alvin bilang pinakamalakas sa 5 Guardians of Fire Worship Sect mula nang matalo niya si Lorien sa 3 strike lang. Si Justine, ang dating pinuno ng 3 Guardians of Fire Worship Sect, ay hindi rin tinutulan ang katotohanang ito. Dahil din dito hindi napigilan ni Lorien na matawa nang marinig ang mga salita ng sect leader ng Black Ketresect. Iniisip niya kung saan galing ang sect leader ng Black Ketresect. Ikaw ba ang sect leader ng Black Ketresect? Itinuon ni Alvin ang kanyang atensyon sa sect leader ng Black Ketresect at sinabing may mapanuksong ekspresyon, base sa iyong mga salita, mukhang sigurado ka na sa iyong tagumpay dahil wala rito ang aming pinuno ng sekta. Nakakatawa. Bago pa makasagot ang sect leader ng Black Ketresect, malamig na ngumisi si Yvonne habang sinabi niya, bagaman wala dito ang sect leader natin, huwag kalimutang wala rin dito ang Supreme Elder ng Black Ketresect mo. Bagamat hindi nagsasalita sina Justine, Heath, at Lorien, nakatingin sila sa sect leader ng Black Ketresect na may mapanuksong tingin. Sa sandaling matapos magsalita si Yvonne, napaatras ang sect leader ng Black Ketresect at tumawa ng malakas. Ang kanyang biglaan at walang habas na pagtawa ay naging sanhi ng pagsimangot ni Alvin at ng iba pa. Baliw ba ang sect leader ng Black Ketresect? Whoosh! Whoosh! Whoosh!
Ang sect leader ng Black Ketre sect ay tumatawa pa nang marinig ang tunog ng sipol ng hangin sa hangin. Maya-maya, sunod-sunod na lumitaw ang matataas na opisyal mula sa Fire Worship sect. Ang matataas na opisyal ay ang Golden Flame Elders at Viceful Masters ng Fire Worship sect. Kasama rito si Topher, ang Sanctum Leader ng Azure Dragon Sanctum, at si Lowell, ang Sanctum Leader ng White Tiger Sanctum. Ang mga matatanda at mga disipulo ng Fire Worship sect ay hindi dumating dahil alam nilang hindi sila makakatulong kahit na sila ay dumating. Magsisilbi lamang silang kumpay ng kanyan. Bagamat dumating sina Topher, Lowell, at ang iba pa, nakatayo lang sila sa malayo, naghihintay ng pagkakataong mag-atake. Kung sila ay walang ingat na sumumpa, sila ay papatayin lamang. Anong nangyayari? Bakit tumatawa ang sect leader ng Black Ketre sect? Don't tell me may nangyari kay Lord Sect Leader. Sa tingin ko ay hindi. Kung may nangyari kay Lord Sect Leader, nandito si Chenjin, ang Supreme Elder ng Black Ketre sect. Dahil wala dito si Lord Sect Leader at Chenjin, ibig sabihin ay inakit ni Lord Sect Leader si Chenjin. Tama ka. Pagkatapos ng lahat, kung ang mga powerhouse sa kanilang antas ay maglalaban malapit sa Fire Worship sect, ang mga panlabas na disipulo mula sa Four Symbol Sanctums ay mapapahamak. Ang grupo ng Golden Flame Elders at Viceful Masters ng Enforcement Hall mula sa Fire Worship sect ay nag-usap sa kanilang mga sarili. Lahat sila ay mahinang mahulaan kung bakit wala kahit saan sina Jackson at Chenjin. Ang lakas ng mga powerhouse sa Ninth Form of the Saint Celestial Stage ay masyadong nakakatakot. Noong nag-away sina Lord Sect Leader at Chenjin kanina, ang shockwave lang ng kanilang laban ay pumatay ng maraming disipulo mula sa White Tiger Sanctum. Sinabi ni Lowell, ang Sanctum Leader ng White Tiger Sanctum, na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha dahil sa posisyon ng White Tiger Sanctum, maraming mga disipulo mula sa White Tiger Sanctum ang napatay ng shockwave mula sa labanan sa pagitan ng dalawang powerhouse sa Ninth Form of the Saint Celestial Stage at dahil din sa White Tiger na ito. Matatagpuan ang Sanctum sa silangan ng ari-arian ng Fire Worship sect. Ito ay malapit sa gitnang rehiyon na kailangan ni Alvin na tumawid sa White Tiger Sanctum nang bumalik siya mula sa gitnang rehiyon upang pumasok sa Fire Worship sect dahil ang mga tao mula sa Black Ketre sect ay dumating sa gitnang rehiyon mula sa kanlurang rehiyon. Natural lang na ang labanan ay nangyari malapit sa White Tigers ang kasama ang isa sa iba pang Four Symbol Sanctums. How? Biglang-bigla, ang grupo ng Golden Flame Elders at ang Viceful Masters ng Enforcement Hall mula sa Fire Worship sect ay nakatanggap ng voice transmission mula sa isa sa mga Vice Sect Leaders ng Fire Worship sect na ipinaalam sa kanila kung ano ang nangyari sa ngayon. Tulad ng inaasahan, inakit ni Lord Sect Leader si Chenjin, ang Supreme Elder ng Black Ketre sect, palayo. Agad na nagningning ang mga mata ng maraming matataas na opisyal nang marinig nila ang voice transmission. Sinabi ng sect leader ng Black Ketre sect na hindi niya magagarantiya ang kaligtasan ng 4 na Guardians kung magpasya silang makialam sa usapin sa pagitan ng kanilang sekta at Guardian Alvin. Bakit siya sigurado sa kanyang tagumpay laban sa 5 tagapangalaga gayong kakaunti sila rito? Anong biro? Kahit na hindi natin isaalang-alang ang Guardian Justin na nasa 8th Form of the Saint Celestial Stage, mayroon pa rin tayong Guardian Alvin na ang lakas ay hindi mas mababa sa Guardian Justin. Saan niya nakukuha ang kanyang kumpiyansa? Ang sobrang kumpiyansa ay walang pinagkaiba sa pagiging mayabang. Napakataas ng posisyon ng sect leader ng Black Ketre sect. To think he's so blindly conceited. How pathetic. Hindi napigilan ng matataas na opisyal mula sa Fire Worship sect na mapamura nang malaman nila ang nangyari at makitang tumatawa ang sect leader ng Black Ketre sect. Maya-maya, tumigil sa pagtawa ang sect leader ng Black Ketre sect. 4 na magagaling na tagapag-alaga, bibigyan ko kayong lahat ng huling pagkakataon. Ibigay si Alvin ngayon. Kung hindi ninyo kayang pisikal na ibigay siya sa amin, maaari kayong tumalikod at ibalik ang mga tao rito sa inyong sekta. Maaari ninyong ipaubaya sa amin si Alvin. Kung tatanggi kayo, makikipagkita kayong lahat sa inyong gumawa ngayon. Ang sect leader ng Black Ketre sect ay determinadong sinabi habang nanlamig ang kanyang mga mata, bibigyan kita ng isang dangkal na madalas na huminga. Pagkatapos nito, huwag mong sisihin ang aking Black Ketre sect na hindi nagpakita ng anumang awa kung hindi ka makakapagdesisyon. Puno ng pananakot ang kanyang mga salita.
Sa sandaling matapos magsalita ang sect leader ng Black Ketre sect, si Justin, ang dating pinuno ng tatlong Guardians of Fire Worship sect, ay nanunuya na may malamig na ekspresyon sa kanyang gwapong mukha. Kahit nabigyan mo kami ng mas maraming oras, hindi namin kailanman tatalikuran si Guardian Alvin. Malamig na sabi ni Justin. Kung gusto mong lumaban, lumaban tayo. Walang duwag sa Fire Worship sect. Sinabi ni Lorien na nakatayo malapit kay Justin bilang suporta sa mga salita ni Justin. Bagamat hindi nagsalita sina Heath at Hong Ying, makikita na sumang-ayon sila kay Justin tungkol sa hindi pagtalikod kay Alvin habang likas silang lumalapit kay Justin. Ang sect leader ng Fire Worship sect ay malinaw na nagpahayag na ang Fire Worship sect ay hindi tatalikuran si Alvin. Bukod dito, para sa kapakanan ni Alvin, hindi siya nagpigil na makipaglaban sa Supreme Elder ng Black Ketre sect. Kahit na sila ay nasa isang hindi magandang posisyon, hinding-hindi nila ipagkakanulo ang sect leader ng Fire Worship sect. Paprotektahan nila si Alvin gaya ng gusto niya. Bukod dito, wala pa sila sa isang disadvantageous na posisyon ngayon. Kung gusto mong lumaban, lumaban tayo. Walang duwag sa Fire Worship sect. Ang nangingibabaw at mapuwersang salita ni Lorien ay pumasok sa pandinig ng matataas na opisyal ng Fire Worship sect, dahilan para kumulo kaagad ang kanilang dugo. Tama si Guardian Lorien. Walang duwag sa Fire Worship sect natin. Sa tingin ba ng sect leader ng Black Ketre sect ay kaya niyang manalo sa iilan lang sa kanila? Nakakatawa. Nakakatawa. Ang ilan sa mga matataas na opisyal mula sa Fire Worship sect ay lantarang tinutuya ang sect leader ng Black Ketre sect. Nagdilim ang ekspresyon ng sect leader ng Black Ketre sect nang marinig ang desisyon ng apat na Guardians. Isang jade token ang lumitaw sa kanyang kamay habang galit na bumubulong sa sarili. Good. Good. Very good. Basag. Sinira ng sect leader ng Black Ketre sect ang jade token. Sa sandaling iyon, ang liwanag ay pumutok sa kalangitan na parang isang flare gun. Para bang nagpapadala siya ng signal sa isang tao. Mayroon ba silang mas maraming tao sa kanilang panig? Ang liwanag na pumutok sa langit ay naging sanhi ng pagsimangot ng mga tao mula sa Fire Worship sect. Pinaikit din ni Alvin ang kanyang mga mata bago siya biglang sumigaw, may paparating. Itinaas niya ang ulo para tingnan ang langit sa silangan. Wala man lang makita sa langit. Mapayapang lumutang ang mga ulap sa kalangitan na walang senyales na may mali. Gayunpaman, wala pang isang tagal ng paghinga, biglang itinaas ni Justin ang kanyang ulo at tumingin sa direksyon kung saan nakatingin si Alvin na parang may napansin din siya. Whoosh! Sa sandaling ito, ang tunog ng sipol ng hangin sa hangin ay tumunog mula sa likod ng mga ulap. Kaagad, lahat ng tao mula sa Fire Worship sect ay likas na lumingon sa direksyong iyon. Biglang nagsimulang gumalaw ang mga ulap sa di kalayuan bago lumitaw ang isang parang multo sa napakabilis na bilis. Ang matataas na opisyal mula sa Fire Worship sect na nakatayo sa malayo ay hindi makita ang figure. Ang dalawang vice-sect leaders ng Fire Worship sect ay nasa 6th form of the Saint Celestial Stage, ang Heavenly Soul form, ay malabo na nakikita ang figure. Nakita lang nila na sobrang payat ng figure, ngunit hindi nila makita ang mukha nito. Isang powerhouse sa ikawalong anyo ng Saint Celestial Stage. Mukhang hindi siya ordinaryong powerhouse sa 8th form of the Saint Celestial Stage. Ang mga ekspresyon ni Justin, Heath, Yvonne, at Lorien ay bahagyang nagbago. Napuno ng pangamba ang kanilang mga mata nang matuklasan nilang hindi ordinaryong tao ang paparating na figure. Higit pang backup. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata at tumingin sa kinikita. Whoosh! Hindi nagtagal bago nagpakilala ang kinikita. Isang nakakatakot na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Justin nang makita niya ang hitsura ng kinikita. Stanley. Si Stanley ay isang powerhouse na nirerango sa ikalima sa Super Saint Ranking. Siya rin ay malawak na kinilala bilang ang pinakamalakas na tao sa ibaba ng 9th form of the Saint Celestial Stage sa Dao Marshall Saint Land. 2,202. Si Stanley ay isang payat na binata. Siya ay may ulo na mahaba ang puting buhok at magkatugma ang mga kilay. Gayunpaman, ang kanyang balat ay namumula at malambot na parang isang sanggol. Tila may permanenteng ngiti sa kanyang mukha na nagpapaliwanag sa kanyang gwapo at pinong mukha.
Bukod sa pagiging ikalimang ranggo sa Supreme Saint Ranking, isa rin siyang Sectless Cultivator. Siya ang pinakamalakas na Sectless Cultivator pagkatapos ni Nie Wu Tian, ang pinakamalakas na tao sa Dao Martial Saint Land. Bago tumawid si Jackson sa 9th form ng Saint Celestial Stage, si Stanley ang pangalawang pinakamalakas na tao sa ilalim ng Dao Martial Saint Land. Dahil nakapasok na si Jackson sa 9th form ng Saint Celestial Stage, si Stanley ang pumalit sa pwesto ni Jackson bilang pinakamalakas na tao sa ilalim ng 9th form of the Saint Celestial Stage sa Dao Martial Saint Land. Dahil dito, si Justin, ang dating pinuno ng Guardians of Fire Worship Sect, at ang iba pa ay natakot at naramdaman nilang lumubog ang kanilang puso nang makita nila si Stanley. Hindi nila inaasahan na lalabas si Stanley at tutulong sa Black Keter Sect. Stanley. Ang mga tao mula sa Fire Worship Sect, maliban kay Alvin, ay nagulat nang marinig nila ang mga salita ni Justin. Isang nakakatakot na ekspresyon ang lumitaw sa kanilang mga mukha at lumingon din sila kay Stanley. Ang mga ekspresyon ni Heath, Yvonne, Guardian Lorian, sa partikular, ay naging lubhang malungkot. Kanina, hindi nila akalain na may bentahe ang Black Keter Sect kung lalaban sila. Akala nila ang sect leader ng Black Keter Sect ay nabulag lamang ng kanyang maling pagtitiwala. Gayunpaman, ngayon sa wakas ay naunawaan na nila kung bakit ang sect leader ng Black Keter Sect ay sobrang kumpiyansa. Sa nangyari, nakatanggap siya ng tulong mula sa isang walang sekta na cultivator na nasa ikalima na ranggo sa Supreme Saint Ranking, ang pinakamalakas na tao sa ilalim ng 9th form of the Saint Celestial Stage. Kung ang mga tao mula sa Fire Worship Sect ay pantay na naitugma sa mga tao mula sa Black Keter Sect kanina, sa kasalukuyan, sila ay lubhang kulang sa paghahambing. Stanley. Ang Sectless Cultivator na nasa ikalimang ranggo sa Supreme Saint Ranking. Ang Golden Flame Elders at ang Vice Hall Masters ng Enforcement Hall mula sa Fire Worship Sect ay natakot. Baka sa mga mata nila ang takot. Mula nang pumasok si Lord Sect Leader sa 9th form of the Saint Celestial Stage, ang kanyang titulo bilang pinakamalakas na tao sa ilalim ng 9th form of the Saint Celestial Stage, ay kinuha na ni Stanley. Hindi ako makapaniwala na humingi ng tulong sa kanya ang Black Keter Sect. Damn it! Nawala na lahat ng advantage natin ngayong nandito na siya. Mukhang matagal na itong pinlano ng sect leader ng Black Keter Sect. Alam niyang nasa disadvantageous na posisyon tayo kapag lumitaw si Stanley. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Ang 5 dakilang tagapangalaga ay hindi makakapantay sa kanila. Sa atin naman, magiging kanyang lang tayo. Ang Golden Flame Elders at ang Vice Hall Masters ay nagbulungan sa kanilang mga sarili na may malungkot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Nagulat sila at ang 4 na Guardian sa hitsura ni Stanley. Si Stanley, ang pinakamalakas na tao sa ilalim ng Saint Celestial Stage. Si Alvin lamang ang nanatiling kalmado. Pinag-aralan niyang mabuti ang Stanley. Panlima siya sa Supreme Saint Ranking. Nangangahulugan ito na ang kanyang cultivation base ay nasa tuktok ng 8th form of the Saint Celestial Stage. Hindi tulad ng mga tao mula sa Fire Worship Sect na natahimik, ang mga tao mula sa Black Keter Sect ay napakasigla. Kuya Stanley, sa wakas nandito ka na. Napangiti ng malawak ang sect leader ng Black Keter Sect nang makita niya si Stanley. Ito ang kanilang trump card. Dahil inaasahan na nila ito, pinlano na nila ito. Dahil umalis na ang Supreme Elder ng Black Keter Sect kasama ang sect leader ng Fire Worship Sect, hindi na sila makaasa sa lakas ng powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage. Sa oras na ito, ang lakas ng Black Keter Sect ay magiging katumbas ng Fire Worship Sect. Kailangan nila ng isang tao upang magbigay ng tip, at si Stanley ang pinakamahusay na kandidato para dito. Hanggat walang ibang powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage sa paligid, walang makakatalo kay Stanley. Mr. Stanley. Ang dalawang karmapa ng Black Keter Sect, ang Violet Dragon King at ang White Tiger King, ay masigasig na bumati kay Stanley nang makita nila siya. Bagamat nasa 8th form din sila ng Saint Celestial Stage tulad ni Stanley, alam nilang hindi sila kalaban niya kahit magsanib puwersa sila. Panginoong Stanley. Magalang na binati ng dalawang vice leader mula sa Black Keter Sect si Stanley. Walang pakialam na tumango si Stanley sa kanyang ulo bilang tugon sa mga pagbati mula sa mga tao ng Black Keter Sect.
Lumingon siya para tingnan ang mga tao mula sa fire worship sect bago tuluyang dumapo ang kanyang tingin kay Alvin. Ikaw si Alvin. Ang bagong guardian of fire worship sect. Ang number 1 prodigy sa Dao Martial Saint Land. Curious na tanong ni Stanley habang nakatingin kay Alvin. Ang numero 1 kababalaghan sa Dao Martial Saint Land. Nambobola mo ako. Gayunpaman, naniniwala akong mas malakas ako kaysa sa mga basurang iyon mula sa Black Ketra sect. Walang pakialam na sumagot si Alvin, tinutuya ang mga tao mula sa Black Ketra sect. Hindi niya nakita ang pangangailangan na maging magalang dahil malinaw na dumating ang mga taong ito na may intensyon na patayin siya. Alvin. Ang mga salita ni Alvin, natural, ay ikinagalit ng mga tao mula sa Black Ketra sect. Tinitigan siya ng masama. Mayroon kang isang pilak na dila. Siguro kung talagang kamangha-mangha kagaya ng sinasabi ng mga chismis. Malamig na kumikinang ang singkit na mga mata ni Stanley. Bakit? May balak ka bang subukan ang lakas ko? Walang pakialam na tanong ni Alvin na para bang may tinatalakay siyang hindi gaanong kahalagahan. Sa katunayan, pinaplano kong gawin iyon. Tumanggaw si Stanley. Sana napag-isipan mo ito ng mabuti. May mga bagay na hindi na mababago kapag napagpasyahan mo na ito, tulad ng kung paano hindi mo maaalala ang isang araw kapag umalis na ito sa busog. Mabagal na sagot ni Alvin. Puno ng pananakot ang kanyang mga salita. Napaka-confident mo. Muling inikit ni Stanley ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang malamig at masamang ilaw. Ang mga tao mula sa Black Ketra sect ay malamig lamang nang ngumiti nang marinig nila ang mga salita ni Alvin. Alvin, sa tingin mo ba ay maaari mong takutin si Brother Stanley sa pamamagitan ng pagpapalabas? Nakakatawa. Ngumuso ang sect leader ng Black Ketra sect. Alvin, sa palagay ko ay nasa sinapupunan ka pa ng iyong ina nang si Mr. Stanley ay gumagala sa Dao Martial Saint Land. How dare you act so arrogantly in front of Mr. Stanley? Ngumisi ang White Tiger King ng Black Ketra sect. Kahit na ang Violet Dragon King at ang dalawang vice-sect leaders ng Black Ketra sect ay nanatiling tahimik, kitang-kita sa kanilang mga mata ang kanilang paghamak. Nagsimulang tumaas ang tensyon sa pagitan nina Alvin at Stanley nang Mr. Stanley. Tumingin si Justin kay Stanley na may pagtatampo habang nagtanong, maaari ko bang malaman kung anong mga benepisyo ang ipinangako sa iyo ng Black Ketra sect? Hanggat handa kang lumayo sa bagay na ito ngayon, ang Fire Worship sect ay handang mangako sa iyo ng 2 beses sa anumang ipinangako nila sa iyo. Bagamat kinilala ni Justin na siya ay mas mahina kaysa kay Alvin, hindi niya akalain na si Alvin ay katapat ni Stanley. Si Stanley ay hindi ordinaryong powerhouse sa 8th form of the Saint Celestial Stage kung tutuusin. Ayon sa sect leader ng Fire Worship sect, noong nakipag-away siya kay Stanley dati, hindi siya mananalo kung hindi niya na-master ang number 1 movement na divine ability sa Dao Martial Saint Land. Batay dito, makikita kung gaano kalakas si Stanley. Bukod dito, sinabi ng sect leader ng Fire Worship sect na ang taong malamang na makakapasok sa 9th form ng Saint Celestial Stage pagkatapos niya ay si Stanley. Hindi inakala ni Justin na si Alvin ay magiging kapareha ng gayong tao. Dahil dito, nagpasya siyang gumawa ng counter-offer kay Stanley. Gayunpaman, hindi niya planong hilingin kay Stanley na tumayo sa kanilang panig, gusto lang niyang manatiling neutral si Stanley. Napangisi si Stanley nang marinig niya ang mga salita ni Justin. Malamig niyang sinabi, tagapag-alaga Justin, sa tingin mo ba ako ay isang hamak at hamak na tao na babalik sa kanyang pangako? Natahimik si Justin nang marinig niya ang mga salita ni Stanley. Ngayon, anuman ang ipangako mo o ng Fire Worship sect sa akin, tatayo pa rin ako sa panig ng Black Ketra sect. Ako ay isang taong may katayuan sa Dao Martial Saint Land, hindi ko sisirain ang aking reputasyon sa ilang pangako mula sa Fire Worship sect. Napakalinaw ni Stanley tungkol sa kanyang desisyon. Guardian Justin, itigil ang pag-aaksaya ng iyong enerhiya. Ang sect leader ng Black Ketra sect ay nanunuya kay Justin. Binigyan ko kayong lahat ng pagkakataon kanina, kaya huwag ninyo akong sisihin sa hindi pagpapakita ng anumang awa. Hindi ako naniniwalang mayroon kang lakas ng loob na patayin kaming lahat. Kung gagawin mo iyon, tiyak na lilipulin ng aming leader ng sekta ang iyong Black Ketra sect. Tumingin si Lorien sa sect leader ng Black Ketra sect at mabangis na sinabi.
Sa lakas ng ating sect leader, kung talagang gusto niyang lipulin ang iyong Black Ketre sect, kahit ang Supreme Elder mo ay hindi siya mapipigilan. Noong si Jackson, ang sect leader ng Fire Worship sect, ay nasa 8th form of the Saint Celestial stage, madali na siyang makatakas mula sa Supreme Elder of Black Ketre sect sa tulong ng number 1 movement divine ability sa Dao Martial Saint Land, lalo pa ngayong nakalusot na siya sa 9th form of the Saint Celestial stage. Kung gusto niya, maaari niyang patayin ang lahat sa Black Ketre sect sa ilalim ng ilong ng kanilang Supreme Elder. Sa oras na iyon, ang tanging miyembro ng Black Ketre sect ay ang Supreme Elder ng Black Ketre sect. 2,203. Agad na nagliwanag ang mga mata ng mga tao mula sa Fire Worship sect nang marinig nila ang mga salita ni Lorian. Ang sect leader ng Black Ketre sect ay nanunuya habang nagdidilim ang kanyang ekspresyon. Natural, alam niya ang mga bagay na ibinalita ni Lorian. Para sa kadahilanang ito, hindi niya kailanman nilayo na patayin ang ilang Guardians of Fire Worship sect. Isang masakit na leksyon lang ang binalak niyang turuan sila. Talagang hindi siya nang ahas na patayin ang iilang guardian na ito mula sa Fire Worship sect. Katanggap-tanggap kung pinatay niya si Alvin dahil mayroon silang magandang dahilan. Ang sect leader ng Fire Worship sect ay hindi kikilos ng walang ingat at gagantay. Gayunpaman, kung ang natitirang mga guardians ay papatayin din, ang sect leader ng Fire Worship sect ay makatuwirang magagalit dahil ito ay katumbas ng pagsira sa lahat ng mga haligi na humawak sa Fire Worship sect. Sa oras na iyon, ang sect leader ay walang alinlangan na magsisikap na maghayganti mula sa Black Ketre sect. Tama si Lorian. Kung ang sect leader ng Fire Worship sect ay nagpasya na kumilos, kahit na ang Supreme Elder ng Black Ketre sect ay hindi siya mapipigilan. Ang Black Ketre sect ay tiyak na makakatagpo ng iyang kawaila hilakbot na wakas. Ito ang dahilan kung bakit walang intensyon ang sect leader ng Black Ketre sect na patayin ang iba pang 4 na guardians. Ang kanyang target ay si Alvin lamang. Sa katunayan, hindi rin niya binalak na patayin si Alvin pansamantala maliban kung ito ay talagang kinakailangan. Pinlano niyang ibalik si Alvin upang tanungin siya kung paano siya naging napakalakas sa bitag na iniwan ng 3 Eminent Devils. Kung nakuha niya ang sekreto, makakatulong ito sa mga matataas na opisyal sa Black Ketre sect na lumakas. Kung walang sikreto sa bitag na iniwan ng 3 Eminent Devils, papatayin ng sect leader ng Black Ketre sect si Alvin. Kung hindi niya papatayin si Alvin, iisipin ng mga tao na ang Black Ketre sect ay natatakot sa Fire Worship sect. Guardian Lorian, tama ka. Hindi kami nang ahas na patayin kayong lahat, ngunit mayroon ba sa inyo ang nang ahas na patayin kami? Ang White Tiger King ay tumingin kay Lorian at malamig na ngumiti. Pumunta lang kami ngayon para kay Alvin. Gayunpaman, dahil lahat kayo ay nagpipilit na makialam sa bagay na ito, kahit na hindi kami maglakas loob na patayin kayo, hahayaan namin kayong matikman kung ano ang pakiramdam ng sakit. Hindi ninyo kami masisisi dahil binigyan kayo ng pagkakataon ng sect leader kanina, ngunit lahat kayo ay tumanggi sa kanyang mabuting hangarin. Lumawak ang ngisi sa mukha niya nang matapos siyang magsalita. Kung wala si Mr. Stanley, magkaparehas ang magkabilang panig. Gayunpaman, dahil haharapin ni Mr. Stanley si Alvin, ang pinakamalakas sa inyong lahat, iniisip ko kung paano kayong lahat laban sa amin. Nakangiting sabi ng White Tiger King. Batay sa kanyang mga salita, makikita na sigurado siya sa tagumpay ng Black Ketre sect. Bago dumating ang mga tao mula sa Black Ketre sect sa Fire Worship sect, nasuri na nila ang lakas ni Alvin. Nahirapan silang paniwalaan, ngunit pagkatapos ng maraming pagsasaalang-alang, napagpasyahan nila na si Alvin ang pinakamalakas sa 5 Guardians of Fire Worship sect. Hindi lamang napatay ni Alvin ang Golden Lion King ng Black Ketre sect sa 3 strike lang, ngunit natalo pa niya si Lorian, ang Hall Master ng Fire Worship sect's Enforcement Hall, na nakalusot sa 7th form ng Saint Celestial stage sa 3 strike lang. Dati, sinuri din ng Black Ketre sect ang lakas ni Lorian at napagpasyahan na siya ay kasing lakas ni Heath at mas malakas kaysa kay Ivan pagkatapos niyang makapasok sa 7th form of the Saint Celestial stage. Bukod doon, mas malakas pa siya sa sect leader ng Black Ketre sect. Gayunpaman, natalo ni Alvin ang isang tulad niyan sa 3 strike lang. Sa Black Ketre sect, kahit ang Violet Dragon King at White Tiger King ay hindi nang ahas na sabihin na kaya nilang talunin si Lorian na nasa 7th form of the Saint Celestial stage na may 3 strike.
Iyon ay kung paano nila napagpasyahan na ang lakas ni Alvin ay hindi mas mababa sa Violet Dragon King at White Tiger King. Sa katunayan, malamang na mas malakas siya kaysa sa kanilang dalawa. Dahil dito, nagpasya silang humingi ng tulong sa labas. Pagkatapos maghanap ng tulong, natagpuan ng Black Cat Resect si Stanley na nasa ikalima na ranggo sa Supreme Saint Ranking. Siya rin ay malawak na kinilala bilang ang pinakamalakas na powerhouse sa ilalim ng Ninth Form of the Saint Celestial Stage sa Dao Martial Saint Land. Sa kanilang opinyon, si Alvin ay malakas, ngunit hindi siya maaaring maging mas malakas kaysa kay Stanley. Magiging madali para kay Stanley na talunin si Alvin. Sa sandaling matapos magsalita ang White Tiger King, ang mga ekspresyon ng mga tao mula sa Fire Worship Sect, maliban kay Alvin, ay agad na nagbago. Sa nangyari, matagal na itong pinlano ng Black Cat Resect. Ang kanilang target ay si Alvin lamang, ngunit binalak nilang turuan ang mga tagapangalaga ng isang masakit na leksyon. Stanley. Tumingin si Justin kay Stanley na may matalim na tingin. Hindi na niya sinubukang hikayatin si Stanley na umiwas sa usapin. Sa halip, tahasan niyang binyantaan si Stanley. Ang tagapag-alaga na si Alvin ay isang taong ipinangako ng aming pinuno ng sekta na protektahan. Para sa kanyang kapakanan, ang aming pinuno ng sekta ay hindi man lang nagdalawang isip na labanan ang kataas-taasang elder ng sektang itim na Ketra. Pag-isipang mabuti ito. Kung tutulungan mo ang sektang itim na Ketra na patayin o dukutin ang tagapag-alaga na si Alvin ngayon, kailangan mong manalo ang pinuno ng ating sekta. Dahil hindi umubra ang malambot na diskarte, nagpasya si Justin na gumamit ng malakas na diskarte. Ito ay isang bihirang pagkakataon kung saan siya ay napakapwersa. Malungkot ang ekspresyon ni Stanley nang marinig niya ang mga pagbabante ni Justin. Tama. Sumigaw si Lorien, Stanley, dapat mong pag-isipang mabuti ito. Ang Lord Sect Leader ay mas malakas kaysa sa iyo kahit noong siya ay nasa 8th Form of the Saint Celestial Stage. Ngayon na siya ay nakapasok na sa 9th Form of the Saint Celestial Stage, magiging kasing dali ng pumatay ng manok para patayin kanya. Maliban kung plano mong magtago sa huli, ikaw. Ang mga salita ni Lorien na tila isang paalala ay walang iba kundi isang banta rin na hindi natatakpan. Ang sect leader ng Black Cat Resect ay bumantong hininga bago siya nagsabi ng masama, Guardian Justin, Guardian Lorien. Hindi mo alam ito, ngunit ang ating Supreme Elder ay nangako kay kapatid na Stanley na paprotektahan niya siya hanggang sa siya ay magtagumpay sa 9th Form of the Saint Celestial Stage. Si Brother Stanley ay nakakuha na ng isang paa sa 9th stage ng napakalapit na stage, siya ay malapit na sa Celestial Stage. He'll have a breakthrough within 10 years at that time, kaya niyang protektahan ang sarili niya sa leader ng sekta kahit hindi ganoon kabilis. Ngumisi siya pagkatapos niyang magsalita. Ang mga ekspresyon ni Justin, Lorien, at ng mga tao mula sa Fire Worship Sect ay agad na nagbago. Malapit nang makapasok si Stanley sa 9th Form ng Saint Celestial Stage. May bakas ng pangamba sa kanilang mga mata nang tumingin sila kay Stanley. Kung totoo ang sinabi ng sect leader ng Black Cat Resect, nangangahulugan ito na si Stanley ay kasalukuyang isang quasi 9th Form of the Saint Celestial Stage powerhouse. Madilim ang ekspresyon ni Stanley habang malamig na tumingin kina Justin at Lorien. Hanggat ang cultivation base ko ay papasok sa 9th Form of the Saint Celestial Stage, hindi ko na kailangang matakot sa sect leader ng Fire Worship Sect mo. Kahit na hindi ako kalaban niya sa oras na iyon, kaya ko pa ring protektahan ang sarili ko. Kung susubukan niyang patayin ako, may mga paraan ako para makaganti sa Fire Worship Sect. Gusto kong hindi niya ako makita. 100% sure na kaya niya akong patayin. Confident na sabi ni Stanley. Ang mga ekspresyon ng mga tao mula sa Fire Worship Sect ay naging madilim. Sa sandaling panahon, tumahimik ang buong lugar. Biglang bumasag sa katahimikan ang tunog ng tawanan kaya napukaw ang atensyon ng lahat. Lumingon ang lahat sa pinanggalingan ng ingay at nakita si Alvin na tumatawa. Tiningnan ni Stanley si Alvin ng mabangis habang sumisigaw, anong tinatawa-tawa mo? Wala. Naputol ang tawa ni Alvin. Tiningnan niya si Stanley na may nary a ripple sa kanyang emosyon at iniba ang paksa. Sunod-sunod niyang tanong, ang ibig sabihin ba nito ay ikaw ang susi sa tagumpay ng Black Cat Resect? Nakasalalay sa iyo kung ako man ay mapatay o hindi. Bakit? Natatakot ka?
Napangiti si Stanley. Natatakot. Matingkad na ngumiti si Alvin. Kasabay nito, ang kanyang damit ay nagsimulang lumipad sa hangin. Hindi nagtagal, nagsimulang lumitaw ang mga kaliskis sa kanyang mga kamay. Sa mas malapit na pagsisiyasat, makikita ng isa na ito ay kaliskis ng dragon. Mula sa kanyang leeg pababa, ang kanyang katawan ay nag-transform sa isang humanoid dragon na naging sanhi ng pagkapunit ng kanyang robe. Kung titingnang mabuti, makikita ng isa na mayroong siyam na kuko sa kanyang mga kamay at paa. Nag-transform siya bilang isang 9-clawed dragon warrior. Batay sa kung gaano kabilis nag-transform si Alvin bilang isang 9-clawed dragon warrior, makikita na si Alvin ay nag-iingat kay Stanley. Bukod dito, ipinakita rin nito na mataas ang tingin niya kay Stanley, ang kanyang kalaban. Dati, nang patayin niya Scansion, ang Golden Lion King ng Black Cat Resect, at talunin si Lorien, hindi siya naging isang 9-clawed dragon warrior. Bagamat ang pagbabagong anyo sa isang 9-clawed dragon warrior ay hindi lubos na magtataas ng kanyang lakas, ito ay magpapalakas pa rin sa kanya. Isang siyam na kuko na dragon warrior. Nanlaki ang mga mata ng lahat nang makita nila ang siyam na kuko sa mga kamay at paa ni Alvin pagkatapos niyang mag-transform sa isang humanoid dragon. 2,204. Bagamat alam ng lahat na naruroon sa eksena na si Alvin ay isang 9-clawed dragon warrior, hindi pa nila nakita ang kanyang pagbabago. Ngayong personal nilang nasaksihan ito, marami sa kanila ang nabigla. Isa itong 9-clawed dragon warrior. Maraming Golden Flame Elders ang may takot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sinasabi na ang katawan ng isang 9-clawed dragon warrior ay may malupit na lakas ng isang 8-clawed divine dragon. Ang kanyang depensa at malupit na lakas ay higit na nakahihigit sa mga ordinaryong martial cultivator ngayong nagbago na siya bilang isang 9-clawed dragon warrior. Mukhang wala siyang planong magpigil at todo-todo siya laban kay Stanley. Gayunpaman, may pagkakataon ba siyang manalo? Sa palagay ko ay maliit ang mga pagkakataon. Si Stanley ang pinakamalakas na tao sa ibaba ng 9th form of the Saint Celestial Stage sa ating Dao Martial Saint Land. Sa palagay ko ay hindi si Guardian Alvin ang kalaban ni Stanley kahit na siya ay naging isang 9-clawed dragon warrior. Sumasang-ayon ako. Ang Golden Flame Elders at ang Vice Hall Masters ng Enforcement Hall mula sa Fire Worship Sect ay same time na nagnanais na matalo o mapatay ni Alvin si Stanley, ngunit hindi nila inisip na malaki ang kanilang pagkakataon. Napakahirap para sa kanilang tagapangalaga na si Alvin na talunin si Stanley. Ang dalawang Vice Sect leaders at 4 na Guardians of Fire Worship Sect ay may katulad din na iniisip. Stanley. Biglang sinabi ni Lorien, sana napag-isipan mo ito ng mabuti. Kung maglakas loob kang kumilos laban kay Guardian Alvin, hindi mo lang sasaktan ang Fire Worship Sect, kundi masasaktan mo rin ang Dragon Clan. Ang Dragon Clan. Matapos makita si Alvin na nag-transform bilang isang 9-clawed dragon warrior, nakuha ni Lorien ang ideya na banta si Stanley gamit ang Dragon Clan. Gayunpaman, napangiti lamang si Stanley nang marinig niya ang mga salita ni Lorien. Mapangasar niyang sinabi, hindi man lang ako natatakot sa Fire Worship Sect mo, kailangan ko bang matakot sa Dragon Clan? Walang 8-clawed divine dragon sa Dragon Clan sa Upper Province ng Dao Martial Saint Land. Natural lang na ang isang sectless cultivator na walang kaugnayan sa mundo tulad ni Stanley ay hindi natatakot sa kasalukuyang Dragon Clan. Natahimik si Lorien sa sagot ni Stanley. Sa kabilang banda, ang mga tao mula sa Black Cat Resect ay may bakas ng pangamba sa kanilang mga mata matapos nilang makita si Alvin na nagbabagong anyo sa isang 9-clawed dragon warrior at naisip ang Dragon Clan. Si Stanley ay isang sectless cultivator na walang kaugnayan sa mundo. Gayunpaman, iba ang Black Cat Resect. Ang mga tao mula sa Black Cat Resect ay may mga pamilya at ari-arian. Sila ay magdurusa ng malaking pagkalugi kung ang angkan ng dragon ay magpasya na maghiganti. Gayunpaman, nang pag-isipan pa nila ito, napagpasyahan nilang makatwiran ang kanilang aksyon dahil pinatay ni Alvin si Kangxian, ang Golden Lion King at isa sa 4 na dakilang Karmapas ng Black Cat Resect. Paano kung ang Dragon Clan iyon? Pipigilan kaya ng Dragon Clan ang Black Cat Resect sa paghihiganti para sa Golden Lion King. Alvin, mukhang tiwala ka sa iyong lakas. Pinaikit ni Stanley ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Alvin na naging isang 9-clawed dragon warrior. Nanlamig ang kanyang mga mata.
Kasabay nito, bumangon ang hangarin sa pagpatay sa kanyang katawan. Gusto ko talagang makita kung saan ka kumukuha ng lakas ng loob na kumilos ng may kumpiyansa sa harap ko. Ngumuso si Stanley bago lumabas ang Saint Origin mula sa kanyang katawan, na naging sanhi ng panginginig ng hangin. Whoosh! 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 Isang gulo ng mga bagyo ang lumitaw at tumangay sa lahat ng direksyon. Samantala, nagsimulang mapuno ang manipis na katawan ni Stanley. Maya-maya ay naging maskulado ang kanyang katawan. Ang kanyang mahabang puting buhok ay lumilipad sa hangin na parang mga puting ahas na namimilipit. Tumaas ang isang kilay niya nang tumingin siya kay Alvin. Ang kanyang bahagyang baluktot na ekspresyon ay ipinagkanulo kung gaano siya galit sa sandaling ito. Si Stanley ay isang powerhouse sa ika-8 anyo ng Saint Celestial Stage. Siya ay nireranggo sa ika-5 sa Supreme Saint ranking at malawak na kinilala bilang pinakamalakas na tao sa ibaba ng 9th form of the Saint Celestial Stage sa Dao Martial Saint Land. Wala siyang problema sa pagsasabing hindi siya magagapi sa Dao Martial Saint Land kung walang powerhouses sa 9th form of the Saint Celestial Stage. Gayunpaman, ngayon, hindi lamang ang isang brat na hindi pa man lang naka-50 ang kumilos nang hindi napigilan sa harap niya, ngunit ang brat na iyon ay naglakas loob pa na magpahangin sa kanyang harapan at bumubulalas ng napakaraming katarantaduhan. Paanong hindi siya magagalit? Nagiging seryoso na si Kuya Stanley. Ang mga mata ng sect leader ng Black Ketre sect ay nagliwanag na parang mga bituin sa kalangitan sa gabi nang maramdaman niya ang Saint Origin na lumalabas sa katawan ni Stanley at ang kanyang layuning pumatay. Sana ay hindi papatayin ni G. Stanley si Alvin sa sobrang galit. Kailangan pa nating imbestigahan kung may sikreto sa Pseudo Realm na naiwan ng 3 Eminent Devils, naisip ng Violet Dragon King at ng White Tiger King ng Black Ketre sect. Guardian Alvin ng Fire Worship sect. Ang numero 1 kababalaghan sa Dao Martial Saint Land. Wala pa rin siyang silbi sa harap ng isang tulad ni Lord Stanley. Hindi ko akalaing makakayanan niya ang isang strike mula kay Lord Stanley. Ang dalawang vice-sect leaders ng Black Ketre sect ay nasa tabi ng tuwa. Lubos silang nagtitiwala sa lakas ni Stanley. Hindi tulad ng mga taong mula sa Black Ketre sect na masigla, ang kapaligiran ay mabigat para sa mga tao mula sa Fire Worship sect. Tumingin si Lorien kay Justin nang may maningning na mga mata habang nagtanong, Guardian Justin, natatakot ako na si Guardian Alvin ay hindi katugma kay Stanley. Dapat ba natin siyang tulungan? Kahit na si Lorien ay nagkaroon ng alitan kay Alvin noong nakaraan, hindi niya pababayaan si Alvin. Ang kanilang salungatan ay panloob pagkatapos ng lahat. Laban sa mga tagalabas, walang duda na tatayo siya kay Alvin. Natural, ang mga aksyon ng sect leader ng Fire Worship sect ay isa ring malaking dahilan kung bakit sinuportahan ni Lorien si Alvin ng walang pag-aalinlangan. Gusto ko rin siyang tulungan, ngunit sa palagay mo ba ay magkakaroon tayo ng pagkakataon na gawin ito? Postahan ako sa iyo na sa sandaling kumilos tayo, ang leader ng sect at ang 2 dakilang Karmapes ng Black Ketre sect ay gagawa din ng hakbang. Nakangiting pilit si Justin habang maingat na sumulyap sa Violet Dragon King at White Tiger King ng Black Ketre sect. Hindi kalaban ni Justin ang Violet Dragon King at White Tiger King. Ngayong abala na si Alvin kay Stanley, ang natitirang 4 na Guardians of Fire Worship sect ay matatalo ng dakilang Karmapes ng Black Ketre sect kung magpasya silang gumawa ng hakbang ng walang ingat. Tulad ng para sa natitirang mga tao mula sa Fire Worship sect, hindi magiging mahirap para sa sect leader at 2 vice-sect leaders ng Black Ketre sect na harapin sila. Nang marinig ni Lorien ang mga salita ni Justin, likas siyang lumingon para tingnan ang mga tao mula sa Black Ketre sect. Natuklasan niya na kahit na ang sect leader at ang 2 dakilang Karmapa ng Black Ketre sect ay nakatingin kina Alvin at Stanley, binabantayan din nila siya at ang iba pang mga Guardians. Naging nagtatampo ang ekspresyon ni Lorien nang makita niya ito. Hindi lang si Lorien ang may nagtatampo na ekspresyon. Si Heath, Yvonne, at ang matataas na opisyal mula sa Fire Worship sect ay may pagtatampo ding ekspresyon sa kanilang mga mukha. Gusto mong makita kung saan ako kumukuha ng tiwala ko. Napangiti lamang si Alvin nang walang pakialam nang marinig niya ang mga salita ni Stanley at nakita ang Saint Origin na umaagos palabas sa katawan ni Stanley. Malamig niyang tiningnan si Stanley. Kasabay nito, biglang nagbago ang aura ni Alvin.
Para siyang nagbagong ibang tao sa isang segundo lang. Kung siya ay tulad ng isang matikas na tao dati, sa kasalukuyan, tila siya ay nagbago sa isang uhaw sa dugo na mandirigma. Umihip ang hangin sa paligid niya nang tumaas ang intensyon ng pagpatay sa kanyang katawan. Nagmukha siyang war god. Biglang nagsimulang lumitaw ang mga whirlpool sa katawan ni Alvin. Elementary devouring tactic. Sa isang kisap lang ng mata, nilamon ni Alvin ang Heaven and Earth Spirit energy sa kanyang paligid at itinaas ang kanyang Sun Saint Origin sa limitasyon nito. Nang muling lumabas ang Sun Saint Origin sa katawan ni Alvin, naging sanhi ito ng panginginig ng hangin sa kanyang paligid. Maya-maya, umuungol na ang hangin sa paligid niya habang umiihip ito ng malakas. Matapos iangat ang Sun Saint Origin sa katawan ni Alvin sa limitasyon nito, naramdaman niyang kumukulo ang kanyang dugo. Tiningnan niya si Stanley nang may matalim na tingin, at buong tapang niyang sinabi, "Stanley, alamin natin ang ating tagumpay sa isang hakbang lamang." Tukuyin ang tagumpay sa isang hakbang lamang. Sa sandaling matapos magsalita si Alvin, tumahimik ang buong lugar. Natigilan si Stanley. Ang mga tao mula sa Black Ketre Sect ay natigilan. Ang mga tao mula sa Fire Worship Sect ay natigilan. Walang kahit isang tao ang hindi natigilan sa mga salita ni Alvin. Si Stanley, ang kalaban ni Alvin, ang unang nanambalik sa kanyang katinoan. Malamig siyang ngumiti. Talagang iniisip ko kung saan ka kumukuha ng lakas ng loob mo. To think you dare to say na gusto mong matukoy ang tagumpay natin sa isang galaw lang. Bakit? Natatakot ka ba? Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata habang nanunuya. Natatakot. Natigilan sandali si Stanley bago siya humagalpak ng tawa. Nang humina ang kanyang pagtawa, muli niyang nilingon si Alvin bago siya nagsalita ng masama, "Anong biro? Bakit ako matatakot? Dahil sabik kang itapon ang iyong buhay, tutuperin ko ang iyong hiling." Sa sandaling matapos magsalita si Stanley, nagsimulang mag-sweep out ang kanyang Saint Origin pagkatapos niyang ibigay ang assist type na divine ability na pinagkadalubhasaan niya para itaas ang kanyang Saint Origin sa limitasyon nito. Naturally, kumpara sa assist type na divine ability ni Alvin, ang divine ability ni Stanley ay hindi masyadong nagtaas ng kanyang Saint Origin. Gayunpaman, ang kanyang cultivation base ay mas mataas kaysa sa cultivation base ni Alvin. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang tunay na powerhouse sa 8th form of the Saint Celestial Stage. Isang hakbang na lang ang layo niya sa 9th form of the Saint Celestial Stage. Isa siyang quasi-9th form of the Saint Celestial Stage powerhouse. Ngayong naibigay na niya ang kanyang assist type na divine ability, ang kanyang Saint Origin ay maihahambing sa isang powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage. Whoosh! Itinaas ni Stanley ang kanyang kamay at lumitaw sa kanyang kamay ang isang 6 na talampakan ng haba. Ang pamalo ay mukhang ordinaryo sa unang tingin. Gayunpaman, sa sandaling ipinadala niya ang kanyang Saint Origin dito, tila nabuhay ito. Naglabas ito ng nakakatakot na aura. Ito ang Dharma Rod. Si Justin ay may natakot na ekspresyon sa kanyang mukha nang makita niya ito. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.